Nanggagalaiting aniya. Siguradong Hagardo Versosa siya ngayon dahil kapag nagtatrabaho ay wala na siyang pakialam sa itsura. Nananalamin lang siya kapag may meeting o may kailangang kausaping tao. She heard a soft chuckle. Gulat na nilingon niya ito. You still look gorgeous so you don't have to worry. Besides, hindi naman sa itsura tumitingin ang pamilya ko, anito. At least, give me a minute to fix myself, she pouted. Sumeryoso ang mukha nito habang nakatingin sa nakapout niyang mga labi. Go ahead, anito, kaya agad siyang tumayo at kinuha ang pouch niya sa bag na naglalaman ng mga pang-retouch niya bago nagtungo sa banyo ng opisina niya. Nanlaki pa ang mga mata niya nang makitang humuhulas na ang concealer sa ilalim ng mga mata niya. May dark circles kasi siya dahil sa pagpupuyat. Humugot siya ng isang makeup remover na wet wipes bago pinahid iyon sa mukha niya. Kinuha rin niya ang kanyang tart-shaped tape concealer at naglagay sa under eye niya. Hindi siya naglalagay ng foundation dahil makinis naman ang mukha niya at hindi rin talaga niya gustong maraming nakalagay sa mukha. Matapos ang concealer ay inayos lang niya ang kilay. Nag-reapply ng mascara, naglagay ng NARS na blush bago nag-apply ng Chanel lipstick in cashmere shade. Rose pink nude ang kulay noon na bagay sa mga dinner party dahil hindi ito masyadong loud. Nagsuklay din siya ng buhok. Hinayaan lang niya itong nakalugay dahil natural na wavy ang buhok niya. She also checked her outfit. Isang loose white long sleeve polo ang suot niya na nakatuck in sa kanyang high-waist cream slacks. Mahaba iyon at halos hindi na makita ang suot niyang stiletto, kaya naglalong nagbukhang mahaba ang legs niya. Sinipat niya muli ang mukha at suot. Nag-spray din siya ng kanyang perfume. Nang makontento ay saka lang siya lumabas. Natagpuan naman niya si Clyde na nakasandal sa couch at nakapikit. Halata sa mukha nito ang pagod at bahagya pa siyang napakanot noon nang makita ang maliliit na sugat sa may kilay nito. Hindi iyon gaanong pansin sa malayo, pero kapag ganito kalapit ay kitang-kita ang sugat. She leaned closer at akmang hahawakan ang kilay nito, nang bigla itong gumalaw at walang pasabing hinila siya palapit, kaya naupo siya sa kundungan nito. Akma siyang tatayo ngunit mas lalo lang nitong hinigpitan ang yakap sa bewang niya. Nang tignan naman niya ang mukha nito ay nakapikit lang ito. Kaagad tumibok ng mabilis ang puso niya dahil sa pwesto nila at ang ilang pulgadang layo lamang ng mga mukha nila sa isa't isa. Unti-unting nagmulat ng mga mata si Clyde. She unconsciously bit her lower lip upon seeing those piercing eyes. Stunning, komento nito. Hindi naman siya makapagbitiw ng salita dahil sa kabog ng dibdib. She can't even think straight. Kapag ganito kagwapo ang nasa harap mo ay ewan ko na lang kung makakapag-isip ka pa ng maayos. Mas lalo pang nagwala ang sistema niya nang haplusin nito ang pisngi niya at alisin sa pagkakagat-labi ang kanyang ibaba. Stop teasing me, love, anito. Ma'am, may delivery po. Ay! Sabay silang napalingon sa pintuan nang pumasok doon si Gwen. Sa gulat niya ay muntik na siyang mahulog sa sahig kung hindi lang naagapan ni Clyde sa paghawak nito sa bewang niya. Careful. Naku, pasensya na po ma'am, sir. It's okay, Gwen, tumikhim siya. Ano nga palang sinasabi mo? May delivery po kayo, ma'am. Anito bago saglit na lumabas at nang bumalik, ay may dala na itong isang bungkos ng bulaklak. Halata rin na hindi ito ordinaryong bouquet of flowers dahil sa disenyo at iba't ibang uri ng bulaklak. Kinuha niya ito at tinignan ang nakalagay na card. To Ayana, the most gorgeous lady I've ever seen. Have a great day. Kumunot ang noo niya dahil wala namang nakalagay kung kanino galing. Kanino raw galing? Wala pong sinabi, ma'am. Nagpa-receive lang po yung delivery man. Di rin daw po niya alam kung sino ang sender. Napalingon siya sa kanina pang tahimik na si Chloe. Nakakunot noo lang ito at masama ang tingin sa bulaklak. Galing ba sa'yo to? No, it looks cheap. Seryosong wika nito. Cheap pa ito sa kanya? Okay, thanks Gwen. Paalis na rin kami. Aniya sa sekretary. Ngumiti naman ito bago lumabas sa opisina niya. Kinuha na niya ang handbag niya bago dinampot din ang bulaklak sa kaniyaya si Clyde. Tara na. Are you going to bring the cheap flowers with you? Oo, sayang din naman eh. No, leave it here.
Sayang kaya, dadalhin ko sa ospital para may flowers sa room ni Daddy. Ngayon lang ulit niya naalala ang ginawa nitong pagtulong noong maggising ang daddy niya. Ito kasi ang nag-asikaso ng lahat habang ang kanyang mami ang nasa tabi ng daddy niya. Mabigyan nga ito ng regalo sa sunod. Damn, I'll send flowers to your dad's room every day. Just leave that goddamn bouquet here. Nagulat siya sa inasta nito. Okay. Nagpatiuna na ito sa paglabas sa opisina. Bye, Ma'am Ayana, Sir Clyde. Ngumiti siya rito bago sinabing umalis na rin pagpatak ng alas 5. Nang makasakay sila sa elevator ay hindi siya iniimika ni Clyde. Ano bang problema ng lalaking to? Para bulaklak lang nag-iba na ang timpla. Daig pa niya ako kapag may PMS. Thank you nga pala. For what? Nung nagising si Dad, I heard you helped my mom, Anya. That, no worries. Besides, they will be my in-laws. So, dapat lang natulungan ko sila. Simpleng anito. Wow, akala mo naman hindi rin kami magpapaanal after a year. Pero natutuwa naman siya sa inaasta nito. Bumukas ang elevator at may pumasok na 3 babaeng empleyado. Good afternoon, Ma'am Ayana. Ngumiti siya sa mga ito bilang sagot. Napalingon naman siya kay Clyde nang maramdamang pinagsiklop nito ang mga kamay nila. Hindi rin nakaligtas sa pandinig niya ang mga kinikilig na empleyada. Hindi dahil sa magkahawak nilang kamay, kung hindi ay dahil sa gwapong si Clyde. Napanguso siya. Di siya na ang gwapo. Nang makalabas sila sa elevator ay hindi pa rin ito binibitawan ang kamay niya, kaya naman nililingon sila ng mga empleyado. At alam niyang usap-usapan na sila ngayon. For making a scene, mahinang aniya sa binata. Let them, at least alam nilang may gwapo kang mapapangasawa. Nakangisi na anito. Kitams, iba na naman ang mood nito. Paano nga pala yung kotse ko? My driver will drive it for you, so give me the keys. Nang makalabas sila sa building, ay naroon na at nakaabang na sa kanila ang kotse ni Clyde. Lumabas dito ang driver nito bago sila binati. Inihagis naman ni Clyde dito ang susi ng kotse niya na kaagad namang nasambot ng huli. Ikaw na ang bahala, Mang Ross. Oho sir, ingat ho kayo ni ma'am. Nagpasalamat siya sa lalaki bago sumakay sa shotgun seat ng kotse ni Clyde at nagsuot ng seatbelt. As usual, tahimik lang sila sa biyahe. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana at napansin niyang palabas ng Metro Manila ang binabagtas ng kanilang sasakyan. Saan ba yung dinner? Sa Tagaytay. Nanlaki ang mga mata niya. Akala naman niya ay dito lang din sa Maynila gaganapin ang dinner na iyon ng pamilya nito. Mukhang na mahaba-habang biyahe ito, kaya bahagya nang inirecline ang upuan niya at tumahimik. Hey, we're here! Ani ng isang malalim ngunit malumanay na boses at bahagya pang humaplos sa pisngi niya. Unti-unti niyang iminulat ang mga mata at sinalubong siya ng mga mata ni Clyde. Lumingon siya sa paligid. Ang haba pala ng naitulog ko. Aniyang nahihiya. It's okay, at least nakapagpahinga ka. Anito bago lumabas ng sasakyan. Nakamasid lang siya rito habang umikot ito papunta sa kabilang panig ng sasakyan upang buksan ang pintuan ng sasakyan. Nang makababa siya ay umihip ang hangin. Ramdam na niya ang lamig ng simoy ng hangin sa Tagaytay. Alas 7 na ng gabi kaya ganoon na kalamig doon. Binagbastan niya ang kapaligiran at namangha siya dahil sa ganda ng paligid. Where are we? We're at Tagaytay Highlands sa villa ni Lolo. Namangha naman siya dahil sa ganda ng villa na tinutukoy nito. It is a combination of modern and ancestral log house. May 2 itong palapag at halata ring malawak ang loob ng bahay na ito. Bagay na bagay ang disenyo nito sa Tagaytay. Para siyang nasa Sweden dahil sa log house na iyon. Nang makapasok sila sa loob ng villa, ay mas lalo siyang namangha sa ganda niyon. Bumungad sa kanila ay ang may kalakihang living area. Nananatiling log construction ang disenyo sa loob ng bahay. May 4 na couch sa living area, may center table at may flat screen TV na din na nakadikit sa dingding. Sa kabilang panig niyon ay ang fireplace na may buhay na apoy ngayon kaya nabawasan ang lamig ng Tagaytay. Kuya! Anang isang magandang dalaga na nakasuot ng malaking sweatshirts dress. May hawak itong mug na sa tingin niya ay may lamang mainit na tsokolate.
Yumakap ito kay Clyde bago tumingin sa kanya at ngumiti. You must be Ayana. I'm Colleen, his younger sister. You're so gorgeous. No wonder kung bakit tinatago ka ni kuya. Baka may makaagaw pa sayong iba eh. Natatawang Anito bago nakipagbeso sa kanya. I should call you ate since ikakasal na rin naman na kayo ni kuya. Anitong muli bago sila hinila papunta sa couch at pinaupo. Sumunod din naman si Clyde sa kanila at naupo ito sa tabi niya. Stay here, magpapakuha ako ng hot chocolate. And I'll call mom na rin. Muli silang natahimik nang makaalis ito. Nervous? Sinong hindi kakabahan? Aniya habang gumunguso. Binigyan siya nito ng isang mabilisang halik sa labi dahil sa pagmuso niya. I told you to stop pouting. Stop teasing me. Unti-unti na lang niya itinikom ang bibig. Nawala ang kaba niya dahil sa ipinapakitang ngiti ni Clyde sa kanya. Isama pa ang paghalik nito sa mga labi niya. Para siyang robot na fully charged. Sino bang hindi magiging good mood kung ganito kagwapo at sweet ang kasama niya? Hindi niya inaasahan na may tinatagong pagkaklingi si Clyde. Chapter 10. Miguel, iho, bati ng isang babae sa tansya niya ay nasa mahigit 50 na siguro ang edad nito, ngunit maganda pa rin. Nakasuot ito ng isang simpleng dress na kung hindi siya nagkakamali ay mula iyon sa isang signature brand. Halos ganun din kasi ang tipo ng damit ng kanyang ina. Nakangiti ito kay Clyde. Ma, bati rin ni Clyde bago tumayo humalik sa pisngi ng ina. You look skinnier than the last time I saw you. Masyado kayatang stress sa trabaho. And what's that on your eyebrow? Bakit ka nagkasugat? Natatawang lumayo si Clyde sa ina dahil sa dere-derecho nitong tanong sa binata. I'm fine ma, nag-sparring lang kami ni Kurt kahapon. Anito habang binabahagyang hinahaplos ang kilay. Nakita naman niyang nabaling sa kanyang atensyon. Nang ginang kaya mabilis siyang tumayo at bahagyang lumapit sa mga ito. By the way, this is Ayana Michelle Miller, my fiancé. Love, this is Olivia, my mother. Pakilala sa kanya ni Clyde bago pinagsiklop ang mga kamay nila at bahagyan nitong pinisil iyon. Good evening, ma'am. It is so nice to finally meet you. She flashed her most genuine smile and offered her hand. Nakatingin lang sa kanya si Olivia ng ilang segundo kaya kinabahan siya. Unti-unti na lang niyang ibinaba ang kamay dahil hindi naman nito tinatanggap iyon. Napalingon siya kay Clyde na yung tuluyan na niyang maibaba ang kamay ngunit hindi pa rin nagsasalita ang ginang. Bahagya namang nakakunot ang noo ni Clyde habang nakatingin sa ina. Ma, you have a lovely fiancé, my son. Sa wakas ay anito habang nakangiti. Welcome to the family, Ayana. And please call me Mama since malapit na rin naman kayong ikasal. Anitong muli bago siya niyakap at hinaplos-haplos pa ang buhok niya. Nakita naman niya ang pagngiti ni Clyde. Kahit siya ay nawala ang kabang nararamdaman dahil sa ipinakita nitong pagtanggap sa kanya. Thank you po, Aniya, nang kumalas ito sa yakap. Ang tagal naming hinintay na magdala dito si Miguel ng babaeng pakakasalan niya. And I'm glad, dumating na ang panahong iyon. Kaya congratulations sa inyong dalawa. Matapos ang maikling kumustahan at pagpapakilala, ay dinala sila ng ina ni Clyde sa dining room. Naroon na rin si Colleen at tumutulong sa paghahanda ng mga pagkain. Ngumisi ito sa kanila nang mamataan nitong parating sila doon. Konti na lang, makakakain na tayo, anito. Tumulong na rin siya sa paghahanda at hindi naman siya sinuway ni Colleen at Mama Olivia dahil ang mga ito na nga ang nagsabi na parte na siya ng pamilya. Habang si Clyde naman ay nagtungo sa back porch dahil naroon daw ang lolo at ama nito. You should know how to cook bulalo, Ayana. Favorite ito ni Kuya, bulong sa kanya ni Colleen. Don't worry, pag-aaralin ko yan para may panuhol ako kapag galit siya sa akin. Sagot niya na ikinahagik-gik naman nito. Chef pala si Colleen at ito ang nagluto ng mga putahe para sa dinner na iyon. At nagpahinga lang ito saglit kanina, kaya nakatambay ito sa living area pagdating nila. May darating pa bang ibang bisita? Aniya, nakaupo na lang sila ngayon habang hinihintay ang turkey na nakasalang pa sa oven. Wala na, nasa ibang bansa kasi yung mga kapatid ni Papa. Umuwi lang sila kapag may mga special occasion. Sa kasal nyo, uuwi sila for sure. So, mamimit mo sila. Nang maihanda nila ang dining table ay sinamahan niya si Mama Olivia upang tawagin ang mga lalaki sa back porch.
Nag-iinom na pala ang mga ito at nagkakasiyahan ang kwentuhan. She's actually happy to see how carefree Clyde is habang kasama ang pamilya nito. Parang nawala ang aura nito na nakakatakot at seryoso. Parang normal na tao lang ito sa paningin niya. Not the king of his empire. He's more like the prince in the family. Ngumiti siya nang magtagpo ang mga mata nila. Tumayo naman ito at yumakap sa kanya. Hi love. Napalunok siya sa paos na boses nito. Amoy alak na rin ito kaya pinalo niya ito sa braso para tumayo ito ng maayos. Ow, what was that for? Umayos ka, hindi pa kumakain, lasing ka na agad. Sapak you want? Anyang nakakunot ang noo. Natigilan siya sa inasta nang marinig niya ang mga halakhak sa harap nila. Nawala kasi sa isip niya na nandito nga pala ang magulang at lolo nito. Nakakahiya. Wow, I could see your mother in her son. Anang isang lalaki na kaedad ng mama ni Clyde. Kahit ang lolo mo at si Colleen ay ganyan. I think you made a good choice, apo. Napakagatlabi siya. Sorry po. Bakit ka nagsosorry? Clyde is known to be the heir of our company, kaya hindi nawawala sa kanyang pagkabosi. Natutuwa kami at may babaeng kaya siyang ganyanin. Ani naman ng ina ni Clyde. Nakita naman niya ang pagmuso ni Clyde dahil sa sinabi ng mga magulang nito, kaya natawa siya. This is my dad, Frederick Asuncion, and my lolo Benjamin Asuncion. Guys, this is Ayana, my fiancé. Anito, bahagyang nakanguso pa rin. She could kiss him right now. Ang cute ni Clyde ngayon. O dahil nakainom lang ito ng alak? Kung ganito ito malasing, ay parang lalasingin na lang niya ito araw-araw para maging ganito ito ka-cute. Dinner is ready na po, anyang nakangiti sa mga ito bago hinila si Clyde papasok sa bahay. Oh, bakit humahaba ang nguso mo kuya? Takang tanong ni Colleen pagpasok nila. Inaaway nila ako. Sabay pa silang napahalakhak sa sinabi ni Clyde. Oh my gosh kuya, are you drunk? O nagpapakyut ka lang kay Ate Ayana? The latter, ngumisi ito sabay halik sa pisngi niya. Ew! Tumaas ang kilay ni Clyde. Pakyut ka kuya, che, kainis. Maghahanap na nga ako ng boyfriend. Hindi hinahanap ang boyfriend ko sayang nagpapakita. Kaya huwag ka nang umasa. Pang-aasar ni Clyde kay Colleen. Nabinato lang nito ng mansanas na hanahagip nito mula sa gitna ng lamesa. Nasambot lang ito ni Clyde habang tumatawa bago kinagatan ang mansanas. Nang magsimula sila sa pagkain ng hapunan, ay kinamusta lang si Clyde sa trabaho nito. Ganon din si Colleen. Ito kasi ang nagmamanage ng restaurants ng pamilya nila at may sarili na din itong restaurant kung saan siya mismo ang head chef. Nalaman din niyang kauuwi lang ng mga magulang ni Clyde dito sa Pilipinas dahil galing ang mga ito sa European tour. Samantalang ang lolo nila ay dito sa Tagaytay naglalagi dahil may mga kaibigan din ito sa Tagaytay na lagi din itong nakakasama. Maging siya ay kinumusta ng mga ito. Tinanong kung anong pinagkakaabalahan niya ngayon. At nang malaman ng mga ito na nasa ospital ang kanyang daddy, ay sila na mismo ang nagsabi na bibisita ang mga ito sa hospital. She was touched by their sincere gestures towards her family. So, when's the wedding? Pagbubukas ni Colleen ng panibagong topic. In 2 months' time, pasimpleng sugon ni Clyde. Have you started talking to wedding coordinators, caterers, gown designers? Tanong naman ni Olivia. Not yet ma, medyo naging busy po kasi kami ni Clyde this past few weeks. Pero plano na po namin next week, aniya. Okay, good. Saan cathedral niya ba gustong magpakasal? Ma, we're actually planning to get married in the US. What? Halos sabay-sabay na bulalas ng mga ito. Napagkasunduan kasi nila ni Clyde na sa US sila magpapakasal para mabilis ang process ng divorce. Unlike dito sa Pilipinas na annulment lang ang pwede. And we wanted to make it private. Pamilya lang natin at pamilya nila. And some of our friends maybe? That can't be, Clyde Miguel. Sabi ng ina nito. You're my only son, hindi pwedeng private wedding lang at sa States pa. I agree with your mother, Apo. I want it to be held here in the Philippines. At isa pa, may sakit ang ama ni Ayana. Do you think he can travel with his condition right now? Sabi naman ng lolo nito. May point ang mga ito pero sila ang mahihirapan sa huli kapag kailangan na nilang maghiwalay. We'll talk about it, ani Clyde bago nagpatuloy sa pagkain.
Chapter 11. Good morning, ma'am. Bati ng receptionist pagpasok niya sa gusali ng Assumption Empire. May meeting siya doon dahil first day ng project ni Clyde at doon niya mamimit ang mga magiging team niya. She has to do her best in this project so she can prove her capabilities to the board. Hi, I'm here for Mr. Assumption. May I have your name, ma'am? Ayana Michelle Miller, aniya dito bago niya tinignan ang monitor ng computer nito. Marahil ay chinecheck kung may appointment pa talaga siya kay Clyde. Yes, Miss Miller, Mr. Assumption is not yet in the premise. Kindly wait for a moment, ma'am. Parating na din po si Sir, anitong nakangiti. Sure, thanks. Sagot niya bago naupo sa couch na malapit lang din doon. Ang mismong couch na inupuan niya noon, unang beses siyang nagpunta doon. Papunta pa lang ang mga empleyado niya na magiging bahagi ng team para sa project na ito kaya sumalampak lang siya sa inuupuan niyang couch dahil minsan lang siya walang ginagawa. Matapos kasi ang dinner sa Tagaytay kasama ang pamilya ni Clyde, ay isang linggo din silang hindi nagkita at isang linggo din siyang naging busy to the point nga na wala na siyang pahinga kundi ang pagtulog na lang. Samantalang si Clyde ay may convention daw abroad kaya isang linggo din itong wala. Nalaman din niyang binisita ng mga magulang ni Clyde ang kanyang ama sa ospital noong isang araw lang at mukhang nagkasundo ang mga ito dahil halos pareho lang ang ugali ng mga ito. Sabi pa nga ni Mama Olivia ay parang long-lost best friend nito ang mami niya. Nawala ang pagmumuni-muni niya nang may babaeng lumapit sa kanya. Nakasuot ito ng corporate attire at nakangiti lang sa kanya. Napaisip siya. Parang nakita na niya ang babaeng ito somewhere. Hi, kanting bati niya. Do you remember me? I guess I've seen you somewhere. Di ko lang maalala kung saan. I'm sorry, I'm not good with faces kasi Hinging paumanhin niya. Hindi kasi niya talaga maalala. We met each other here in the office. Ako yung nahimatay. Natatawang anito. Now I remember. Ngumiti siya at inilahad ang kamay. I'm Ayana. Jacqueline, anito bago tinanggap ang kamay niya. Kumusta ka nga pala? I hope walang problema sa health mo, aniya. I was just too tired. Over-fatigue daw, sabi ng doktor. Ani naman nito kaya tumangutango lang siya. So you work here? Yep, sa engineering department. Sumalyap ito sa relo. I have to go. I'll see you around, Ayana. Thanks for the last time, by the way. Ngumiti lang siya at tumango sa pamamaalam nito bago ito nagmamadaling lumakad papunta sa may elevator. Siya naman ay napatingin sa sariling orasan. Pasado 9:00 na at wala pa rin si Clyde. Kita mo nga naman ang lalaking iyon. Hindi porket kanya ito ay malilate siya sa trabaho. Ew, you're sounding like your mom, Ayana. She shook her head to remove those thoughts. Maya-maya pa ay may pumasok na sa entrance ng lobby. At kilala niya ang figura ng lalaking iyon. At parang may kung anong pumitik sa kadibdib niya nang masilayan niya ang mukhang iyon. That same feeling she's always felt when she's with him. At mas lalo pang nagwala ang sistema niya nang magtama ang mga mata nila. Tumayo siya at ngumiti dito. Tumigil naman ito sa paglalakad at sininyasan siyang lumapit dito. Kaya dahan-dahan siyang naglakad papalapit sa lalaki. Naramdaman niyang tumigil na naman ang mga empleyado sa mga ginagawa ng mga ito at nakatingin lang sa kanila ni Clyde. Hey, I was calling you. Aren't you checking your phone? Nauutal na aniya at kinalkal ang sariling handbag. Kinakabahan siya, seryoso kasi ang mukha nito. Na-cancel ba ang meeting? Never mind, I went to your house to pick you up, pero nakaalis ka na raw. Why are you this early? Anitong muli. Para hindi malate, hello, anyang nakakunot noon na rin. Ang aga-aga, Clyde Miguel. Can't you just greet me good morning first? Hindi niya namalayang napalakas pala ang boses niya, kaya may narinig siyang mga pagsinghap sa paligid. May natawa rin sa likod ni Clyde, kaya napalingon upang malaman kung sino iyon. Napangiwi siya dahil kasama pala nito ang lolo nito, at hindi niya ito napansin dahil nakatutok lang kay Clyde ang mga mata niya simula nang pumasok ito sa gusaling iyon. Lolo, nahihiyang ngumiti siya bago lumapit dito at nakipagbeso. You never fail to amuse me, iha. Anito bago humalakhak muli. Napakagatlabi siya dahil sa inasta. Ano bang pumasok sa kokote niya at nasabi niya iyon?
at doon pa mismo sa teritoryo ni Clyde. Dahan-dahan siyang pumihit upang tignan ang reaksyon ng binata. Dahil baka mamaya at napahiya ito dahil ginawaan niya at basta nalang bawiin ang agreement nilang dalawa. Napalunok pa siya dahil sa matamang pagkakatitig nito sa kanya nang sa wakas ay magtama ang mga mata nila. Clyde sighed. "Good morning, love," anito bago siya hinalikan sa pisngi sa kabubulong. "Better?" Sa pangalawang pagkakataon ay narinig niyang pagsinghap ng mga tao sa lobby. Sumabay siya na sa pagpasok sa elevator nang magyaya na ang lolo ni Clyde. At habang naglalakad sila, ay hindi niya maiwasang mapatingin sa paligid. Halos lahat yata ay habol ang tingin sa kanya at malamang ay siya rin ang pinag-uusapan ng mga ito. Nang makarating naman sila sa opisina ni Clyde, ay kaagad siyang naupo sa couch dahil baka maimportanteng pag-uusapan ang maglolo. Nag-serve naman ng kape ang sekretary ni Clyde na siyang ininom niya kaagad, baka sakaling mawala ang pagkahibang niya. Hindi rin naman nagtagal at nagtungo na sila sa conference room upang simulan ang meeting. Nang makarating sila doon ay nandoon na ang ilan sa mga empleyado niya at ilang empleyado rin ni Clyde. Nandoon din si Jacqueline at ang lawyer ni Clyde na si Jazz. "Good morning everyone, let's start the meeting," ani Clyde habang papunta sa upuan nito. Siya naman ay doon dumiretso sa katabi ng mga empleyado niya sa kabilang dulo ng table. Ngunit bago pa siya makaupo ay biglang nagsalita ulit si Clyde. "Michelle, what are you doing there?" "Oo po, sit here," anito sabay turo sa swivel chair sa kanan nito, samantalang ang lolo niya ay sa kaliwa nito. In short, magkatapat sila ng lolo nito. Katabi naman ni Lolo Ben si Jazz na kumaway sa kanya kaya kumaway din siya. "All right. As you can see, my grandfather, Benjamin Asuncion, is right beside me, because the land we are going to develop is his property. Well, not for long, but he already knows my plan but he still wanted to look into the project." Panimula nito. Binati naman siya ng lahat at bumati rin ito pabalik. Iyon pala ang plano ni Clyde, hindi mapapapunta dito ang lupang iyon kung hindi ito magpapakasal dahil iyon ang gusto ng lolo nito. Balak nitong magtayo ng isang luxury hotel and beach resort na siguradong dadayuhin ng mga lokal maging ng mga turista. Located kasi iyon sa Batangas na ilang oras lang ang layo sa Manila. He wants it to be done in 2 years' time. That's why she brought her team with her para mapag-usapan ng maayos ang plano. They even had their design proposal with them. They went prepared. Isa-isa niyang pinakilala ang team niya na siya mismo ang pumili. Sigurado niyang marami ng naging achievements ang mga ito dahil hindi basta-basta ang Asuncion Empire. They needed the best team na hindi madidisappoint ang client. "I want you to work with one of our civil engineers and architects. They will not interfere with the work pero gusto ko lang may mag-monitor ng lahat galing sa empleyado ko." "Are you saying na wala kang tiwala sa team ko?" Taas kilay na tanong niya. "That's not what I meant, love. As I've said, gusto ko lang na may nagmo-monitor ng lahat. They won't interfere with anything, but your team can ask for their suggestions. O kaya naman ay may biglaan silang concern. At least hindi na sila kailangan mag-abalang pumunta dito dahil nandyan naman ang engineer at architect ko. They will act as a backup. And besides, they have to work as a team. Hindi sila magsisilbing manager o head ng project." Malumanay na pag-i-explain nito. Napaisip siya. "Okay, I agree with you since hindi rin naman ako palaging nasa site." "Great, the both of us will be the project manager since all of my resources will be yours as well soon." Napasinghap siya sa sinabi nito. Bakit ang landi ng lalaking ito? Talagang sa harapan ng lolo at mga empleyado nila. Nakita niya ang pagtawa ng matanda, pagsinghap ng mga empleyado at pagngisi ni Jazz. "OMG, magjowa kayo madam," ani Chris, ang engineer niyang bading. "I guess you have to thank Ayana dahil kung wala siya ngayon, ay baka ibang pagkatao ni Clyde ang kausap niyo ngayon." Tatawa-tawang ani Don Benjamin. Tahimik na nagsitanguan si Jacqueline at ang kasama nito na kung hindi siya nagkakamali ay ang architect na tinutukoy ni Clyde, kaya natahimik na lang din ang team niya. Alam din kasi ng mga ito na nakakatakot si Clyde pagdating sa trabaho. Matapos ang usapang iyon ay nag-present na ang team niya ng proposal para sa resort. Naging maganda ang takbo ng naturang meeting dahil may kaunti na lang na revisions para sa design. Tapos ay sisimulan na nila ang proyekto.
Nalula rin sila nang malaman ang budget para doon. Talagang may pondo at luxurious talaga. Nagkaroon sila ng break nang dumating ang mga pagkain na in-order ng sekretary ni Clyde para sa lunch nila. Habang ang lolo naman ni Clyde ay umalis na dahil may pupuntahan pa raw itong golf tournament sa Manila Golf and Country Club. "Do you want to eat at my office?" tanong ni Clyde. "Ha? Bakit? Dito na lang tayo. Makipag-bonding ka naman sa mga empleyado mo?" Tatawa-tawang anya. Nagkibit balikat lamang ito bago kumuha ng pagkain nilang dalawa. Natutuwa naman siya dahil sa tingin niya ay nagkakasundo naman ang mga empleyado nila. Panaka-naka naman silang kinakantsawan ng mga ito, nanginingisihan lang nila. Samantalang si Clyde ay seryoso lang ang itsura. "Madam, paano maging jowa si Sir Clyde?" hirit ni Chris. Napasulyap naman siya kay Clyde na napatigil sa pagkain nito at tumingin sa kanya. "Let's hear it." "Hiyon." "Sige na ma'am, para kiligin naman si Sir." He's sweet and he loves to surprise me. And he's quite childish when drunk. He's cute though." Natatawang aniya. Nagsitilian naman ang mga empleyado nila dahil sa sinabi niya. Sir, kayo po, anong klaseng girlfriend si Ma'am Ayana?" "Cute ha?" Anitong pinipigilan ang pagngiti. "She said I love to surprise her." "Well, I always love her reaction when she's surprised. Like this." Anito bago siya hinalikan sa mga labi. At dahil doon ay nagwala ang sistema niya, kasabay ng pagwawala ng mga empleyado nila. Nanlaki ang mga mata niya at hindi siya makagalaw dahil sa pagkagulat. That was so sudden, at ang landi niya talaga. "See what I'm saying?" Nakangising ani ni Clyde. Halos matunaw siya sa kahihiyan dahil sa ginawa nito, kaya pinalo niya ito sa braso na ikinatawa lang nito. Natahimik naman ang paligid kaya napalingon siya. "What? Ang cute niyo po. Kinikilig ako." "Grabe, ngayon ko lang nakitang nakangiti si Sir at tumatawa pa." "Correct, pinagpala yata ang araw na ito." "Thanks to you, Ma'am Ayana." Chapter 12. Why do we need to include her in this mission? Nanggigigil na tanong ni Chief sabay hampas sa mesa. "Dude, we need her. Siya lang ang makakapasok doon unless kaya mong mag-undercover as a sexy nurse." Tatawa-tawang ani ni Light. "Fuck, we have other lady agents. I made it clear na hindi na siya makakasama sa mga misyon natin." "If you din, gago. Ako bang nagmamakaawa na isama niyo dito ha? Si General mismo ang nag-assign sa akin dito." "Yeah, I don't get why you're even here. As far as I know, you're on vacation." Matigas na sagot ni Chief. Napahilot na lang sa sentido si King habang pinapakinggan niyang magtalo sina Chief at Croft. The two were ex-lovers. Matagal din ang pinagsamahan ng dalawa dahil sa parehong looks agents ang mga ito. But a situation made them separate their ways. Hindi na rin gaanong sumasama si Croft sa mga misyon nila. He can say that Croft is the best lady agent that they have in Lux. Matalino ito at bihasa rin sa mga gun and cutlery weapons. Hindi rin ito papahuli sa pakikipagbakbakan. Dahil kaya nitong patumbahin ang 5 hanggang 10 tao na ito lang mag-isa. "Just get a room guys, okay?" sabat ni Ai. "Shut up!" Sabay na hiyaw naman ni na Chief at Croft. Nasa loob sila ng Club Deluxe para sa meeting. To avoid confusion, front lang ang Club Deluxe. It is not just an ordinary bar, dahil iyon din ang headquarters ng Lux. Sila ang secret partner ng NICA upang isagawa ang mga masiselan at confidential na mga misyon. They always have the dangerous missions at lahat ng iyon ay sila lang ang nakakaalam. They always thought that involving the police in these missions will just make it more dangerous. Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na karamihan ng may masasamang bituka ay may mata sa loob ng pulisya. Only the President and the Vice knows how NICE runs. Alam din ng mga ito ang tungkol sa Lux, ngunit hindi nito alam kung sino ang agents at kung saan ang headquarters nila. The fewer people know about them, the safer it is for everyone. "No, I cannot allow this. As the captain of this team, I don't want you to have a part in this mission." "Ha? Who are you to decide that?" "Uulitin ko lang, the General summoned me, the General himself." "No, we have other lady agents who can replace you easily. Belle is more qualified than you. She's 10 years in service, good in combat." Ani Chief. "Are you questioning my capabilities?" Nagtaas na ng boses si Croft na nagpatahimik sa kanilang lahat. "Yes," seryosong sagot ni Chief.
Patay kang bata ka, mahinang komento naman ni Light. Nanlaki ang mga mata nila nang marinig at makita na nagkasanang baril si Kraft. She is now holding her HS-2000 gun and is now pointed to Chief. Tuluyan na silang nawala ng imik dahil sa tensyon ng dalawa. So he stood up. Jasmine, that is so immature. Hindi niya napigilan ang pumagit na sa dalawa. Immature? Tell it that to the douchebag. Gago naman, Kurt. Payagan mo na kasi si Jazz, ani Jaden kay Kurt. Nag-igting ang bagang ni Kurt dahil sa sinabi ni Jaden. You'll understand when you meet your match, anito bago tumingin sa kanya ng makahulugan at naglakad palabas ng kwartong iyon. Langya, walk out king si Gago? Natatawang sambit ni Kaden. Meet your match? Ano raw? Takang tanong naman ni Jaden. Jasmine just slumped back to her seat and sighed. Gago talaga. He's just worried about you, aniya rito. You know me, Clyde, minsan lang ako magkamali. At ang minsang iyon ay muntik mo nang ikamatay, sagot niya. She smirked. Don't remind me, matagal na yun. And this mission is too simple compared to that. Huwag siyang mag-inarte na parang buong Pilipinas ang kalaban natin. Napabuntong hininga na lang siya. Kung gaano katalino at kagaling na agent si Jazz, ay ganoon din katigas ang ulo nito. Kapag may gusto ito ay hindi pwedeng hindi ito makukuha. Just be careful dahil kapag may nangyari sa'yo, ay kami ang mapapatay ni Kurt. Make a solid plan, a series of plans. Choose a great team for your backup. Nandyan ang magkapatid. Lumingon siya kina Jay at Kay at nadismaya siya dahil naglalaro ang mga ito ng bato-bato pick at ang matalo ay may batok sa isa. Binato niya ang mga ito ng SOG Seal Knife 2000 na nasa ibabaw ng mesa. Ngunit kaagad namang nakaiwas ang dalawa kaya sa dingding lang tumama ang kutsilyo. Galingan niyo ang pagiging backup ni Jazz dahil kayo ang mapapatay ni Kurt kapag may nangyari dito. Aniya kaya sumaludo lang ang mga ito. Hindi ka ba sasama? Tanong ni Jazz. Sa operation na lang ako sasama. I have a wedding to plan. Which reminds me, he glanced at his watch. 12:30 noon. Late na ako sa appointment namin. I have to go. Aniya at nagmamadaling lumabas. Nasaan na ba ang batang iyon? 12 noon ang usapan. Aba, mag-aalauna na. Hindi ba siya tumawag sa iyo, Ayana? Sambit ng mama ni Clyde bago uminom ng tubig nito. Nasa restaurant sila ngayon ni Colleen upang mag-lunch at i-meet ang wedding coordinator nila. Pero mag-iisang oras ng late si Clyde. Wala naman itong text na malilate o kaya ay may appointments pa bago iyon. Kaya nagtataka siya kung bakit wala pa ito. Kahit busy sila sa opisina ay kailangan niya lang ayusin ang kasal. Ayaw na rin naman nilang patagalin iyon dahil baka magka-problema pa sila sa project nila. Hey, sorry I'm late. Napatingin siya sa bagong dating. Hinihingal ito at medyo pawisan. Hindi rin maayos ang necktie nito kaya napataas ang kilay niya. Napansin siguro nito ang pagtaas ng kilay niya kaya lumapit ito at binigyan siya ng mabilisang halik sa labi bago naupo na rin sa tabi niya. Where have you been, kuya? We're starving, reklamo ni Colleen, bago sinanyasan ang isang waiter na iserve na ang mga pagkain nila. I had a meeting. Maikling tugon nito bago umakbay sa kanya. Muntik na niyang panlakihan ito ng mata dahil sa ginagawa nitong paghalik at pag-akbay sa kanya. Kung hindi lang niya naalalang nasa harap nga pala sila ng mama at kapatid nito. Right, they have to act sweet. You should have called me. Para na i-adjust namin ang oras, aniya rito bago habang inaayos ang magulong necktie nito. It's fine, I already cleared my schedule for the entire afternoon dahil dito. Na-extend lang ng kaunti ang meeting dahil makulit ang kamiting ko. Sino bang kamiting mo? Tanong ng mama nito. Si Kurt at yung magkapatid. I see, siguro ay palaging wala sa topic ang meeting nyo dahil ng dalawang yun. Sinabi mo pa ma, they always give me a headache. Nang dumating ang mga pagkain nila, ay kumain na muna sila ng lunch. Halos hindi yata sila nag-usap habang kumakain dahil sa gutom. Pero sinigurado niyang pinagsasandok niya ng pagkain at pinagsasali ng inumin si Clyde. Alam niyang kita ito ng mama at kapatid ni Clyde. Napangisi siya. Ang galing nilang umarte. Akala mo totoong mag-asawa na. Nang matapos sila ng pagkain ay saktong dating ng wedding coordinator nila na si Maris. Isa itong sikat na wedding coordinator. At ito raw ang kinukuha ng mga kilalang aktor at mga business tycoons sa mga events.
Nagpaserve naman ng tea at dessert si Colleen para sa kanila. So, where do you want the ceremony to be held? Anitong nakabukas na ang laptop. I actually have a lot of suggestions, but I tend to ask the client's preferences first. Well, the first plan is it will be held abroad. But we decided to have the wedding here since nandito naman lahat ng pamilya namin. Yeah, and we wanted it to be simple but elegant. Not that grand pero alam mong pinaghandaan. We don't want a big cathedral wedding. Tumango-tango ang babae. Do you have a place in mind? Balisin Island, sabay nilang sabi ni Clyde. Oh, that's nice. I actually had a lot of clients who had their events there. It will be easy for me to coordinate with them. Would you like to have a beach wedding? No, we still wanted it inside a church or chapel. Ani Clyde. Okay, they have a chapel. May I ask how many people are invited to the wedding? Yeah, it's our wedding. So can you be a good sister and give that day to us? Sinamaan lang ng tingin ni Colleen ang kuya nito na ikinatawa niya. That's fine, we could choose other caterers. Tama naman si Colleen, kahit kasal natin iyon. She should be just relaxing. She's your sister after all. Okay, pasalamat ka kay Michelle. Duh, kuya. Yes, I have a restaurant, but I'm not a caterer. Hindi pa kaya ng kagandahan ko yun. Doon naubos ang buong maghapon nila. They made sure na may mga details na sila para sa kasal. From the venue to the wedding gowns and tuxedos. Nagset na rin sila ng appointments para sa food and cake tasting at gown fitting. Hindi niya inaasahang ganito pala ka-stressful ang mag-asikaso ng kasal. They have to finish it in 3 months' time, kaya walang panahon ang pwedeng masayang. Napagdesisyonan din nila ni Clyde na magbabawas muna sila ng workload hanggang sa maikasal sila. Halos magdi-dinner na rin ang matapos sila sa meeting. Humiwalay silang dalawa dahil ihahatid siya ni Clyde sa bahay. Pasok ka muna sa loob. Aniya nang makarating sila sa bahay. As usual ay walang tao doon dahil nasa hospital ang mga magulang niya at ang kasambahay nila upang alalayan sa pag-aalaga ang mami niya. She opened the lights and went to the kitchen. Tinignan niya kung ano ang pwede nilang kainin para sa dinner. Dito ka na mag-dinner, magluluto ako, aniya nang makitang nakasunod na sa kanya si Clyde sa kusina. Okay, anito bago naupo sa kitchen stool at humalumbabang humarap sa kanya. Matigas pa ang mga karne dahil nasa freezer ang mga iyon, kaya magluluto na lang siya ng pasta. Kinuha niya ang strand pasta sa cupboard at nagsalang ng tubig sa kalan upang pakuluin bago ilagay ang pasta. Kumuha na rin siya ng kutsilyo, chopping board, at mga ingredients na kailangang hiwain. I didn't know you cook, basag ni Clyde sa katahimikan. Now you know, nakangising anas niya. Hindi ka magugutom kung yun ang iniisip mo. I can even learn your favorite bulalo recipe for you. How did you know? Nalaman ko noong dinner natin sa Tagaytay. Ang daldal talaga ng mga yun. Natawa siya sa frustrated na mukha nito. Oo nga pala, paano ang setup natin sa bahay mo kapag lumipat na ako? Tanong niya habang nakatingkayad siya sa pagkuha ng biscuit sa cupboard para may nginangata sila habang naghihintay ng totoong pagkain. You can stay at the guest room beside the master's bedroom. Okay, pero hindi naman pumupunta doon ang mga magulang or lolo mo? Sometimes, magugulat ka na lang nandoon na sila sa bahay. You can put your things in my walk-in closet. Sa tingin ko naman ay kasya sa ating dalawa yun. Okay, para kapag nagkabiglaan, hindi na natin poproblemahin ang paglilipat ng gamit ko. Lumapit siya sa kalan at isinalang na ang pasta sa kumukulong tubig bago kumuha ng isang non-stick pan upang lutuin ang sauce. She sauteed the ingredients and after minutes of cooking, her pasta is done. Kumuha na siya ng 2 plate at inilagay doon ang pasta. Nag-grate din siya ng cheese bago kumuha ng mga baso at iced tea sa ref. Doon na lang sila kumain sa center countertop sa kitchen. Thanks, ani Clyde bago nagsimula ng kumain. This is good. Housework, tanong niya dito. Same old, nothing new. Ikaw, hindi ka ba pinapahirapan ng board? Hindi naman sila nakikialam sa trabaho ko. Though I know sinusubaybayan nila bawat galaw ko. Aniya na ikinatango lang ng binata. Wow, this is our first time to be alone and talk about random things. Anito habang nagsasalin ng juice sa baso nila. It's actually funny na hindi na ako nakakaramdam ng awkwardness sa ating dalawa.
Awkwardness? Naiiling ka ba sa akin? Before, syempre no, di naman tayo magkakakilala talaga. Tapos magiging ganito ang setup natin? Natatawang Aniya. And now? Wala naman na sa tingin ko. I'm actually more comfortable when you're around. When I'm in a bad situation, palagi kang nandun. Sa board meeting, pati doon sa bar noon. Do you remember that? Yeah, that was the time your dad had an attack. Kilala mo na ako noon talaga? Itinigil niya ang pagkain at tumingin lang dito. Bahagya naman itong natigilan sa tanong niya. I knew you're Mr. Miller's daughter at madalas kitang nakikita sa Deluxe. Napatango-tango siya sa sinabi nito. Akala ko nga stalker kita eh. Inubo naman si Clyde sa sinabi niya. Mukhang nasa mid pa yata ito dahil doon. What the hell? Anong isipin ko kung bakit kilala mo ako? Di naman ako sikat no? Stalkers are for ugly people. Kapag gwapo ang stalker mo, admirer ang tawag doon. Natawa siya. So, inaamin mong stalker kita? Admirer nga sabi eh. Look at me. Natigil ang pagtawa niya nang hawakan nito ang magkabilang pisngi niya at pinaharap siya sa mukha nitong pulgada na lang ang layo. Pangit ba ako? Napanganga siya bago umiling. Gwapo ako? Ilang beses siyang napakurap. Komportable naman talaga siya kapag kasama sila ni Clyde. Pero kapag gumagawa ito ng kakaiba ay parang may mga daga sa tiyan niya at parang may pumipitik sa puso niya. So, kapag gwapo, admirer, okay? Nakangising anito bago pinakawalan ang pisngi niya at ginulo ang buhok niya. Napamasid siya kay Clyde. He's so carefree when she's around. O baka nag-i-imagine lang siya. Baka ganito lang ito sa iba at akala lang niya na sa kanya lang ito nagpapakita ng ganoon. Kung nagkakilala lang sila ni Clyde sa normal na pagkakataon, ay baka ma-inlove siya dito. Why not? Bawal na ba? Wala naman sa kontrata ah. Nope, Clyde is a great man at wala sa itsura nito ang papatol sa katulad niyang spoiled brat. At malinaw naman sa umpisa pa lang na may kailangan lang ito sa kanya. Kaya ito nag-propose ng agreement at may kailangan din siya rito kaya siya pumayag sa gusto nito. Iyon lang yun. Well, why don't you just enjoy the moment? Huwag ka nang mag-inarte, mawawala din yan. Baka kapag tapos na ang agreement nyo ay saka ka magsisi. She secretly smiled at that thought. I will. Chapter 13. Katatapos lang ng meeting nila Ayana kasama ang team nila para sa project ni Clyde, kaya naman nagyaya silang magmerienda muna sila sa isang kalapit lang na coffee shop. Total malapit na rin naman ang out nila sa opisina at wala na rin silang gagawin. Umorder lang siya ng caramel macchiato at isang slice ng cake bago naupo sa isang bakanting pwesto na kasya silang lahat. Ma'am, may bibilhin lang ako sa kabilang shop. Mabilis lang ako, paalam ni Amber sa kanya. Go ahead, wala pa naman yung pagkain natin. Aniya bago binuklat ang magazine na kinuha niya sa magazine rack. Sumama rin dito si Nichelle at Chris. Hindi na rin naman nakapalag si Miko nang yayain din ito ng tatlo dahil hinila na ito ni Chris kaya sila lang ni Jacqueline ang naiwan doon. Are you okay, Jack? Napansin kasi niyang may kakaiba dito. Masiyahin ito at madaldal kasi ito noong mga nakaraang araw. Ngunit ngayon, ay kung hindi mo patatanungin ay hindi ito magsasalita. Ha? Mukhang nawala ito sa malalim na pag-iisip. Yeah. Masama ba ang pakiramdam mo? Mukhang kanina ka pa matamlay ah. Ngumiti ito ngunit hindi iyon umabot sa mga mata nito. Actually, pwede ba akong mag-share sa'yo, Ayana? Hindi pa tayo ganun ka-close tapos fiancé ka pa ng boss ko. Kaso wala talaga akong mapagsabihan eh. Matamlay nitong sagot. Oo naman no, go lang. Aniyang nakangiti, bahagya pa siyang lumapit upang marinig ang sasabihin nito. Ano kasi, I have a boyfriend and he cheated on me. Natigilan siya sa sinabi nito. A guy cheated on her? Bakit ganun? She looked at Jacqueline. Maganda ito. Maputi at napaka-inosente ng mukha. Alam din niyang mabait ito, ngunit bakit nagawa pa itong lokohin. Hindi siya nakaimik pero niyakap niya ang babae. Nagulat siguro ito dahil sa ginawa niya. Pero maya-maya ay humagulgol na ito sa balikat niya. I know how it feels, Jack. Just let it out. Aniya, bahagyang hinahagod ang likod nito. You do? Anitong kumalas na sa yakap niya at sisinghot-singhot na pinunasan ang mga matang may luha. Yeah, believe it or not, nangyari din yan sa akin noon. Matagal na yun pero kapag naalala ko, naiisip ko na lang na, bakit? Napahinga siya ng malalim, bago tumingin ulit sa kaibigan.
Tell me the story, makikinig ako. We're childhood lovers, magkapit-bahay kami noon sa isang subdivision. Puppy love kung tawagin dahil wala namang official na label noon sa aming dalawa, kasi mga bata pa kami. Pero may understanding kami na mahal namin ang isa't isa, and we are waiting for the right time. I went to the US to study after we graduated high school. Naiwan siya rito, we became busy with our personal lives. He had a girlfriend way back then, pero hindi nawala ang communication namin. Naisip ko siguro dahil wala ako doon, kaya naghanap siya ng girlfriend. Konting panahon na lang at makakauwi na rin ako. When I came back here, nakipaghiwalay siya sa girlfriend niya. He said maayos ang paghihiwalay nilang dalawa. Then he courted me at di rin nagtagal naging kami na. We've been together for over 3 years tapos sabi niya, he's seeing another girl. He really told you that? Umiiyak na tumango lang ito sa kanya. Pero hindi mo naman siya nahuli or what? No, siguro ay may makakalbo ko ang talipandas na babaeng iyon kung nahuli ko sila. Pinunasan nitong muli ang pisngi. Tell me Ayana, tanga na ba ako kasi di ako pumayag na makipaghiwalay sa kanya? Sandali siyang napaisip. Magkaiba sila ng sitwasyon ni Jacqueline. Dahil pinili nitong mag-stay sa lalaki. Samantalang siya ay nagpadala sa sakit at hindi man lang naipaglaban ang pagmamahal niya kay Andre. Hindi rin niya ito pinigilan noon dahil sa sobrang sakit na nararamdaman niya. Hindi yun katangahan, sabi mo nga childhood lovers kayo. Mas matagal ang pinagsamahan nyo, mas kilala mo siya at mas mahal mo siya. Let him feel that, hayaan mong ma-realize niyang siya ang tanga dahil sa ginawa niya. At huwag na huwag mo siyang ibibigay sa babaeng yun. Ipaglaban mo lang ang nararamdaman mo. Go lang ng go, anya rito. Mukha namang gumaan ang pakiramdam nito sa sinabi niya dahil bahagya itong ngumiti. Kumuha rin ito ng tissue at pinunasan ang mukhang kanina ay punong-puno ng mga luha. Salamat ha. Mabuti na lang at sa'yo ako nag-share. Sa totoo lang kasi wala akong gaanong close friends. I have a lot of friends pero bilang lang ang mga kaibigan na alam kong totoo sa akin. Same here, kaya kapag may problema ka, huwag ka nang mahihiyang magsabi, okay? Maya-maya pa'y nagsidatingan na rin ang mga kasama nila at saktong dumating na din ang mga order nila. Bumalik na rin sa sigla si Jacqueline kaya natuwa naman siya dahil kahit papaano ay panandali ang nawala ang mabigat na nararamdaman nito. Noon kasi ay wala na rin siyang mapagsabihan ng problema. Idinadaan lang nila sa bar at inom ang nangyari sa kanya. At doon na nagsimula ang pagiging party girl at spoiled brat niya. Halos 2 oras na yata silang nagkukwentuhan sa cafe na iyon. Hindi nila namalayang mag-alas 6 na pala. Kung hindi pa nag-ring ang telepono niya, ay hindi rin niya maaalalang may lakad nga pala sila ni Clyde ngayong gabi. Napakagatlabi siya dahil may 10 missed call na si Clyde. Patay. Siguradong bad trip na ito sa kanya. Hello? Where the hell are you, Michelle? Napapikit siya dahil sa seryosong boses ni Clyde ang bumungad sa kanya. Nasa coffee shop kami eh. Nauutal na aniya. Nalimutan na kasi niyang i-text itong doon na lang siya magpapasundo. Ihahatid na kita, wala kang dalang sasakyan, diba? Animiko na nasa tabi na pala niya. Who the fuck is that? Seryosong tanong ulit ni Clyde sa kabilang linya. Sinenyasan naman niya si Miko na tumahimik, kaya napatingin sa kanya ang mga kasama nila. Dito mo na lang ako sunduin sa coffee shop. 3 blocks lang galing sa office, aniya kay Clyde. Hintayin mo ko dyan. Iyon lang at pinatay na nito ang tawag. Naku patay, galit na ba si Jowa madam? Nakangising tanong ni Chris. Hindi ko kasi nasagot yung tawag niya kanina. Nasabi na lang niya rito. Ilang minuto lang ang lumipas at dumating si Clyde sa cafe na iyon. Nakasuot pa rin ito ng business attire at salubong na salubong ang mga kilay nito. Wala yata itong pakialam sa mga babaeng napanganga dahil sa kagwapuhan nito. Hi Sir Clyde, nakangising bati ni Chris dito. Nagsibatian din ang iba pa nilang kasama na tinanguan lang ni Clyde. Masama nga ang mood. Lalo pang nangunot ang noo nito. Nang mapadako ang tingin nito kay Miko na katabi niya sa couch, pinanlakihan lang niya ito ng mga mata. Ano bang problema nito? Let's go! Kinuha nito ang kamay niya at hinila siya patayo. Kaagad naman niyang kinuha ang bag at nagpaalam sa mga kasamahan bago nagpatianod sa paghila nito sa kanya. Nang makasakay sila sa kotse nito ay tinignan lang niya ito ng masama. What the heck is your problem? You should told me earlier na may lakad na pala kayo. Biglaan lang yun dahil maagang natapos ang meeting namin. You could have at least sent me a message. Hindi yung ilang beses na kitang tinawagan pero di mo naman nasasagot.
I was damn worried. Ay bakit ba? Ikaw ba tinatanong ko kung nasaan ka? Kahit late ka sa mga appointments natin? May narinig ka ba sa akin? Huminga ito ng malalim. Fine, you have to update me every day. Hindi yung manghuhula ako kung nasan ka. And to be fair, I'll do the same. Seryoso ka? Dead serious? Okay. Napahilamos lang ito sa mukha dahil sa tugon niya dito. I don't know what to do with you, woman. Frustrated na nito. What? Wala akong ginagawa sa iyo, ha? Bumuntong hininga lang ito bago ini-start ang kotse at nagmaneho na. Who was that guy beside you earlier? Yon, si Miko, engineer namin. Was he in the meeting last time? Oo, andun siya. I remember. He was that guy, right? Ha? Dino, si Chris yung sinasabi mo. Yung matinis ang boses kanina, ano ka ba? Mahirap pa magtanda ng mga empleyado mo. And why is he sitting beside you? Ano to, fast talk? Ano bang problema mo, Clyde Miguel, ha? Naiiritang tanong niya. Tanungin mo na rin kaya ako kung sex or chocolates. What are you talking about? Ewan, kausapin mo sarili mo. Sigaw niya dito dahil sa pagkairita. Chapter 14. Walang imikan sina Ayana at Clyde hanggang sa makarating sila sa isang fine dining restaurant sa Makati. Bumaba kaagad siya sa sasakyan matapos mag-request ng valet. Bumaba rin naman kaagad ito at naglakad papasok sa restaurant, ni hindi man lang siya nilingon. Ngali-ngali niyang ibato rito ang suot na heels dahil kanina pa siyang naiirita sa mood nito. Good evening sir, do you have a reservation? Bati ng babaeng staff ng restaurant na bumungad sa kanila. Ngiting-ngiti ito kay Clyde at matamang nakatitig sa binata. We're with Kurt Morris. Mr. Asuncion, good evening. Please follow me. Anito at nagpatiuna sa paglalakad. Elegante ang naturang restaurant na iyon. Maririnig ang classical music na tinutugtog ng pianist sa kabilang panig ng gusali. Masasabi ring sikat iyon dahil wala na siyang nakikitang bakanting pwesto sa dinaraanan nila. Umakyat sila sa isang staircase, dumaan sa isang private lounge, at pumasok sa isang private room sa ikalawang palapag ng gusali. Nabaling naman sa kanila ang atensyon ng mga nasa loob. Ang magkapatid na sina Jaden at Kaden ay magkaakbay na nag-uusap sa dulo ng kwartong iyon. Samantalang si Jazz at ang isa pang lalaki ay tahimik lang na nakaupo. Jazz immediately smiled when she saw them enter the room, kaya ginantihan niya ito ng ngiti at nakipagbeso. Yo man! Namiss mo na ba ang kagwapuhan ko? Bati ni Kaden kay Clyde bago ngumisi nang makita siya. Hi Ayana, do you remember me? Tanong nito bago nagkadipang naglakad patungo sa kanya. Bago pa siya makapagsalita ay hinarangan na siya ni Clyde at ito ang sumalubong sa yakap ni Kaden. Langya bro, sabi ko na nga ba't na-miss mo ang kagwapuhan ko? Ayana, ano bang nakita mo kay Clyde? Akin ka na lang. Hindi ka mapapanisan ng laway sa akin. Sabat naman ni Jaden na nakangisi rin sa kanya. Hindi rin ito nakalapit sa kanya dahil nahila na kagad ito ni Clyde at pinaupo sa katabing upuan ni Kaden. Dude, ang siloso mo. Parang nakikipag-friends lang. Huwag kang ngang madamot, reklamo ni Kaden. Natawa naman si Jazz sa tabi niya. Huwag mo nalang pansinin ang mga yan. Mababaliw ka kapag nahawakan ka ng dalawang yan. Bulong ni Jazz sa kanya. Napadako naman ang tingin niya sa lalaking katapat ni Jazz. Tahimik lang ito at umiinom ng wine. Hi Kurt Morris, tumayo ito at inilahad ang kamay na tinanggap naman niya. Ayana Michelle Miller, nice to meet you Kurt. I heard so much about you. Anitong nakatingin sa kanya. Naasiwan naman siya sa kaseryosohan nito kaya ngumiti lang siya at umupo na rin. Naupo na rin si Clyde sa katabing upuan. Kaya napapagitnaan siya ni Jazz at Clyde. Samantalang katapat ni Jazz si Kurt na katabi ni Jaden at Kaden. Bakit si Kurt nakahawak kay Ayana? Favoritism ka ha? Tumikhim si Clyde. Let's order. Habang pumipili siya ng o-orderin ng pagkain ay dumukwang sa kanya si Jazz at bumulong. Anong problema niyang katabi mo? Sumulyap siya kay Clyde na tahimik lang na nagbabasa ng menu. Samantalang ang magkapatid ay sobrang ingay sa pagpili ng kakainin. Malay ko sa kanya, abnormal yata ang kaibigan mong yan. Natawa ito. Abnormal talaga yan, lalo na yung katapat ko. Ako lang yata ang normal sa amin. Kaya nagpapasalamat ako at may totoong tao na akong makakasama from now on. Siya naman ang natawa sa sinabi nito. Naikwento ni Clyde noon na matagal nang magkakaibigan ang mga ito
dahil magkakaibigan din ang mga magulang nito. Elementary at high school silang magkakaklase at noong college lang nagkahiwa-hiwalay ng school dahil iba-iba raw ang kinuhang kurso ng mga ito. Pero nabanggit din ni Clyde na palagi rin naman daw silang nagkikita-kita dahil sa mga hobbies ng mga ito. Noong itinong niya ang hobbies na sinasabi nito, ay nagulat pa siya dahil hindi kaagad ito nakaimik. Sa huli ay sports daw ang pinagkakaabalahan ng mga ito noon. "How's your project going, Clyde?" Basag ni Kurt sa katahimikan. "Good so far, wala namang nagiging problema." "We should proceed to our next venture then." "Yeah, I'll set up an appointment for us." "Hoy, excuse me lang ho. Hindi ito business meeting, kaya pwede ba huwag kayong mag-usap ng tungkol sa negosyo nyo?" "Why? You'll fight a case against us, attorney?" Natigilan si Jazz sa sinabi ni Kurt. "You want me to?" "Go ahead. Let's see how efficient you are as a lawyer." "Anong kaso raw?" Tanong ni Jaden sa kapatid. "Harassment daw," nakangisi namang sagot ni Jaden. Napatingin si Ayana kay Jazz. Namumula na ang mukha nito habang masama ang tingin kay Kurt, habang ang huli naman ay tahimik at baliwalang umiinom lang ng wine nito. "I really want to twist that neck of yours, or I'll just pull out my gun," she gasped. Totoo ba ang sinasabi ni Jazz o nagbibiro lang ito? Totoong may dala itong baril? Tinignan niya ang magiging reaksyon ni Kurt pero nanatili lang itong kalmado. At nakita rin niyang sumulyap ito sa kanya. Kalmado lang din ang magkapatid at si Clyde. Ganito ba talaga sila magbiroan? She shook her head. Maybe that's just an empty threat. Hindi naman siguro ito magdadala ng baril sa public places, kahit na abogado pa ito at permitted iyon. "You don't want to scare our guest, Jasmine?" Mahinang tugon ni Kurt. Bahagya namang kumalma si Jazz at napasulyap din sa kanya. Sakto namang bumukas ang pinto at iniluwan niyon ang mga waiter na dala ang mga pagkain nila. Kaya nagsimula na rin silang kumain. Nanatili namang tahimik si Clyde at nakikinig lang sa usapan ng mga kaibigan. "Settle your arguments, Kurt and Jazz, dahil baka hindi ko kayo imbitahan sa kasal ko kapag ganyan kayo palagi. Give us a break," ani Clyde maya-maya. "I'm not doing anything, siya lang ang huwag mong imbitahan." Masyadong violente si Jasmine. "Hoy, gago," hiyaw ni Jazz sa lalaki. "Watch your mouth," sigaw pabalik ni Kurt. Napahilot naman sa sentido si Clyde dahil sa dalawa, samantalang ang magkapatid ay may sarili ng mundo at tahimik na nag-uusap. Sa totoo lang ay nawiwirduhan siya sa magkakaibigan na ito. They look like they're sick and tired of each other. Parang araw-araw lang silang nagkikita at sanay na sa ganoong sitwasyon. Hindi rin niya maiwasang ikumpara ang mga ito sa kanyang sarili, sa mga kaibigan niya dahil kapag nagkikita-kita silang magkakaibigan, ay parang 5 taon silang hindi nakalabas ng bahay. Siguradong puno rin ng tawanan at inuman ang kwartong iyon kung silang magkakaibigan ang naroroon. Hindi rin naman siya makaramdam ng awkwardness noon dahil sobrang komportable lang ng mga ito. Kahit nag-aaway na sina Jazz at Kurt. So what the heck is happening? "Maiba ako. Bakit hindi yata kayo nag-uusap na dalawa?" Puna ni Jaden sa kanila ni Clyde. Napanguso siya dahil sa tanong nito. Simula kanina sa sasakyan hanggang ngayon ay hindi pa rin talaga siya kinakausap ni Clyde. Kahit tignan siya ay hindi nito magawa. Ganito rin ba ito sa mga previous girlfriends nito? Ang hirap nito magalit. Wala naman siyang kasalanan dito Okay, fine. Kasalanan yung di ko pag-update sa kanya kung nasaan ako. Kasi may lakad kami after work. Pero yun lang yun. Kita naman niya na empleyado namin ang kasama ko. Oh, she doesn't want to talk to me dahil mas na-e-enjoy niyang makipag-usap sa engineer niya. Napatingin siya nang magsalita si Clyde at parang sarkastiko pa ang pagkakasabi nito. Ano raw? Grabe. Asot pusa na nga sina Jazz at Kurt. Dadagdag pa kayo ni Ayana? We're not fighting, I'm just telling the truth. Selos lang yan, tol. Lalaki ba yung kausap mo kanina, Ayana? Napaisip siya. Engineer? 4 ang engineer na kasama niya kanina. Si Miko lang naman ang lalaki. She bit her lower lip dahil ba kay Miko kaya masama ang mood nito. Si Miko? Gulat na tanong niya. See, she even loves to say that dumb-ass name. As if on cue, the group burst into laughter. Ang kaninang seryosong mukha nito ay nawala at napalitan ng maaliwalas at nakatawang mukha.
Habang si Jazz naman ay tumatawang siniko siya na parang tinutudyo siya sa sinabi ni Clyde. Wow, may ganyan ka pala sa katawan pare. Hindi pa rin humihinto sa pagtawa ang ani ni Caden. Saan mo yan natutunan? Tanong naman ni Kurt na nakangisi pa rin. Nanonood siya ng Korean drama ngayon. Sabi naman ni Jazz. Langya, nanonood ka? Kilig to the bones ba? What the F? Nangungunot na sambit lang ni Clyde. I'm not jealous and I don't watch Korean dramas or any dramas for Pete's sake. Ngayon lang niya naintindihan ang pinagsasasabi ng mga ito. Nagsiselos ito kay Miko dahil magkausap sila at nadatnan sila ni Clyde na magkatabi at nag-uusap. Pero teka, selos? Nagsiselos ito? Siya naman ang natawa dahil sa naisip kaya napunta sa kanya ang atensyon ng mga ito. Kinikilig ka ba? Nagsiselos ka, Clyde Miguel? Wow! Tumatawang aniya habang nakatingin kay Clyde. Ito naman ay matamang nakatingin sa kanya habang tumatawa siya. Nakisabay din ang mga kaibigan nito sa pagtawa niya, kaya parang batang napanguso si Clyde dahil sa pang-aasar nila. Miko is just an employee. Besides, ilang taon ang tanda ko sa kanya, paliwanag niya kay Clyde. Nanatili lang itong walang kibo habang nakatitig sa kanya. Oh, just kiss already, sigaw ni Jazz na nakangisi. Oo nga, pipikit kami. Bawal ang SPG sa mga mata namin eh. Nakatawa niyang pinisil ang pisngi nito bago bumulong dito. Para kang baliw, Clyde, stop acting cute. Ngumiti naman ito sa kanya at hinawakan lang ang kamay niya bago bahagyang pinisil iyon. Kaya alam niyang okay na ito at bati na sila. Gumaan na rin ang pakiramdam niya at mas na-enjoy niya ang pakikipagkwentuhan sa mga kaibigan ni Clyde. Umorder pa ang mga ito ng wine at brandy para mas mapatagal ang kwentuhan nila. Maya-maya ay nagpaalam siyang pupunta muna sa restroom. Tatayo na rin sana si Clyde pero sinabi niyang kaya na niya at mabilis lang siya. She picked up her handbag and went out of the room. May waiter naman na naka-standby sa kanya sa labas. Ngumiti ito sa kanya. May I help you, ma'am? Ah yes, saan ang restroom? This way ma'am, magalang na anito bago nagpatiuna sa paglalakad. Out of order po kasi itong restroom sa private lounge. It's okay, just show me the way, anya rito. Itinuro naman nito ang daan kaya nagpasalamat siya at naglakad papunta sa restroom sa may dulo ng hallway. Bahagyang madilim doon at walang tao. Dahil siguro kakaunti lang ang guest sa private lounge nila. Pumasok siya sa cubicle at mabilis na nag-CR. Matapos iyon ay may sink siya dumiretso at naghugas ng kamay. Nag-retouch din siya ng powder at lipstick. Nang makontento siya sa itsura ay lumabas na rin siya sa restroom. Ngunit bago pa man siya makalampas sa hallway na iyon, ay may humablot sa kanya at tinakpan ng panyo ang ilong niya. Sinubukan niyang manlaban sa dalawang taong mahigpit na nakahawak sa mga braso niya, ngunit nanlaki ang mga mata niya nang unti-unting umikot at lumalabo ang paningin niya. May gamot ang panyong iyon, and it all went blank. Ilang minuto na ang nakakaraan nang makalabas si Ayana. Ang tatlong lalaki naman na kasama ni Jazz ay nag-uusap tungkol sa weapon armory sa Lux. Gusto kasi nilang magdagdag ng armas at syempre, ang equipments ni Caden. Kung tutuusin ay napakalaki ng armory nila sa Lux at punong-puno rin iyon ng gamit na galing pa mismo sa iba't ibang bansa. They have the best and latest gadgets, equipments, and weapons. Hindi siya nakikisabat sa pag-uusap ng mga ito dahil baka magkasagutan lang sila ni Kurt. She hasn't been an active agent this past few months. She had her reasons at ayaw din ni Kurt. She focused on her law firm and handled several cases. Pupunta lang siya sa Lux kapag kailangan siya o kaya ay may meeting. Hindi rin siya pinapapunta sa field assignments. Kung kailangan man ang expertise niya, ay sa technical naman siya mapapa-assign kasama ni Caden at iba pa. She stood up. Restroom, aniya sa mga ito na nagsitanguan lang bago bumalik sa pag-uusap. Naglakad siya palabas ng kwartong iyon at nagtungo sa pinakamalapit na restroom pero nangunot ang noo niya dahil wala doon si Ayana. Lumabas siya doon upang hanapin ito nang may makasalubong siyang waiter. Bahagya itong yumuko sa kanya bilang pagbate bago dire-diretsong naglakad. She stopped when she realized something. Her eyes went back to the waiter. Nakasuot ito ng uniform ng mga staff. Ngunit masyadong malaki ang katawan nito upang maging isang waiter.
He also had an earpiece in his left ear. Halata ring may kausap ito bago siya nito mapansin kanina. He also kept glancing everywhere, kaya kinutuban siya. She immediately ran towards the lounge, walang tao. Inilibot niya ang paningin sa paligid. May restroom sa dulo ng hallway. Bahagyang madilim doon kaya siguradong walang mga guests sa parting iyon ng gusali. Something caught her eye kaya nagmamadali siyang pumunta doon. Shit! It was a St. Laurent handbag. Binuksan niya ito para masiguradong kay Ayana ngayon. She quickly pulled out her .45 ACP gun from her thigh holsters and went inside the restroom. Ayana! Sigaw niya. Bago dahan-dahan at alerto ang mga mata, na binuksan niya ang bawat cubicle. She heard a crash nearby, kaya napatakbo siya. Craft to Team Rage, do you copy? Pinindot niya ang relo niya. Isa itong high-tech watch na pwedeng maging two-way radio at tracker nila para sa mga emergency na kagaya nito. She pressed a button on her watch to activate her tracker and fish her wireless earpiece from her secret pocket in her bra. I repeat, Craft to Team Rage, do you copy? Chief to Craft, what's happening? Rinig niyang sagot ni Chief. Nasa balcony siya ngayon ng restaurant at pilit hinahanap ng mga mata si Ayana. Marami ang tao sa garden area ng restaurant, kaya imposibleng doon dumaan ang mga dumukot kay Ayana. She spotted a waiter who's talking using a two-way radio. Nakadingin ito sa kabilang parte ng garden. Ayana has been abducted. I activated my tracker. May mga waiter na undercover, so be aware, marami sa garden area. Pero di ko pa rin makita si Ayana. Aniya habang alerto pa rin ang mga mata sa paghahanap. Fuck! Dinig niyang sigaw ni Clyde sa kabilang linya. Chapter 15. Light, can you hack the CCTV cameras para mabilis nating makita si Ayana? I'll go with you, Craft, ani Clyde. We cannot cause a commotion. Let's all be careful with every move. Napatango siya sa sinabi ni Chief. Kahit naman magkaaway sila ay aaminin niyang sobrang responsable nito at sinusunod talaga nila ito. Kinabitan niya ng silencer ang baril niya bago bumaba sa hagdan. Bahagya din niyang tinatago sa jacket niya ang baril. Tangina pare, ang ganda ng babae. Ang kinis at parang anghel ang mukha. Excited na ako, baka ipasa siya sa atin ni boss. Nasaan ka, Croft? Seryoso at malalim na sambit ni Clyde matapos marinig ang sinabi ng lalaking nasa tabi lang niya. Naka-uniform din ito ng pang-waiter at kausap ang isa pang waiter. Gago, para namang ibibigay siya sa'yo ni boss. Siyempre, si boss muna, bago tayo. Ani to bago humalakhak. Kumubli lang siya sa may hagdan at kunwari ang nagsa-cellphone. Kung nasa tabi niya si Clyde, ay siguradong napilipit na nito ang ulo ng dalawang lalaking iyon, kahit pa maraming tao sa paligid. Tara na, sa kitchen tayo dadaan, nandoon na raw yung babae. Nang sumilip siya ay papunta na ang mga ito sa kusina ng restaurant. I need backup. Sa kitchen daw dinala si Ayana. Baka doon dadaan ang mga ito palabas. Ilang segundo lang ang lumipas nang maramdaman niyang nasa tabi na niya si Clyde. I'll go with Eye and Light. Sa likod kami. Mas marami ang bantay doon para may transfer si Ayana sa van. Ani Kurt. And Jasmine, be careful. Seryosong anito ngunit hindi na lang niya ito sinagot. I will fucking kill them. Madilim na ani ni Clyde. Nakatago lang din ang baril nito sa coat at seryoso ang mukha na tinungo ang kitchen. Sumilip siya sa siwang ng pinto ng kusina at binilang ang kalaban. Wala na rin ang mga kitchen staff doon. 10 plus isa na may buhat kay Ayana. Clyde clenched his jaw and pushed the door. Isa-isa nitong inasinta ang mga lalaki doon. Tangina, ang gago ni Clyde. Malakas na sambit na lang niya bago sumunod sa lalaki at inasinta na rin ang iba pa. Don't gas! She smirked at Chief as if he can see her. Halos kalahati na lang ang natira dahil mabilis ang galaw ni Clyde. Nagkubli sila sa likod ng kitchen counter. What the heck, Clyde? Paano kung natamaan si Ayana? Gago ka ba? Hindi ito sumagot sa kanya bago lumuhod at inasinta ang isa pang lalaki. Pinapaputukan din sila ng mga ito. Nandoon pa rin si Ayana kaya hindi siya makakapagpaputok. Nahagip naman ng mata niyang isang stainless steel na kitchen cabinet. May papalapit sa kanila. She rolled and landed on her knee and pulled the trigger. Bumagsak ito. Nagkaroon siya ng pagkakataon na sulyapan kung ilan pa ang natitira. May 5 pa.
kasama ang isang lalaki na buhat si Ayana sa mga balikat nito. She pressed check her gun. Last bullet. Talk to me, King. We have 5 left. Sumandal si Clyde sa pinagkukublihan nito. Madilim pa rin ang ekspresyon nito at hinihingal na hinubad ang suot na coat. Napasinghap siya dahil sa puno na ng dugo ang kanang braso nito. King was shot. Situation dyan sa labas. I'm okay, ani Clyde. Naubusan kami ng bala. Hand to hand. Hinihingal na rin na sabi ni Ay. Tumingin siya kay Clyde na chinek din ang baril bago umiling. Wala ng bala. Distract them. I'll go for Ayana. Tumango ito bago sabay silang nagbilang ng 3. 1, 2, 3. May hinagilap na kutsilyo si Clyde at binato sa isang lalaki na tumama sa noo nito. She stood up and pointed her gun to the man who's carrying Ayana. She took a deep breath again before pulling the trigger. Sapol sa dibdib ang lalaki. Napalugmok ito kaya nahulog din si Ayana sa sahig. Sinamaan lang siya ng tingin ni Clyde. What? Ano niya? Parang binuhusan ng malamig na tubig si Clyde dahil sa sinabi ni Jazz. Mabilis niyang isinuot ang earpiece at nakinig sa sinasabi nito. Kinuha din niya ang nakatagong baril sa shoulder holster sa loob ng coat niya. Who the F has the guts to abduct Michelle? Hindi yata alam ng mga ito kung sino ang binabangga nila. Gusto na rin niyang pumatay ng tao dahil sa narinig niyang pag-uusap ng dalawang lalaki sa tabi ni Jazz. Kung wala lang tao sa lugar na iyon, ay tinakbo na niya ang pwesto ni Jasmine at pinilipit ang ulo ng mga iyon. He talks and think like a madman, but deep inside, he's damn worried. At nang makapasok sila sa loob ng kusina at makitang nasa balikat ng isang lalaki si Michelle, ay hindi siya kaagad nakakibo. He can't even attempt to shoot the man dahil baka si Michelle ang tamaan. He can't risk it dahil pagkita pa lang niya sa walang malay na babae ay nanginginig na siya sa galit. Talk to me, King. We have 5 left, ani Jazz. Nasa bandang kaliwa niya ito at maingat na sumisilip sa mga kalaban. Napapangiwing inalis niya ang coat. Fuck, nadalisan na pala siya. He pulled a table napkin from the kitchen counter and tied it around his arm to stop the bleeding. He pressed check his gun. Wala na siyang bala. Kaya umiling lang siya kay Jazz. Kung wala lang hostage ang mga ito, ay kanina pa nilang sinugod ang mga ito at sigurado siyang tapos na ang laban. He spotted a kitchen knife on the floor. Kinuha niya iyon at tumingin kay Jazz. Sabay silang nagbilang ng hanggang 3 bago sabay sumugod sa mga kalaban. Ibinato niya ang kutsilyo sa lalaking katabilang ng lalaking may buhat kay Michelle and Jazz shoot the man. Bumagsak ito kaya bumagsak din si Michelle. Matapos iyon ay sabay nilang sinugod ang 2 pang natitira. Sumugod din ang mga ito at nagpakawala ng suntok. Naiwasan niya iyon kaya gumanti siya ng suntok na tumama sa pisngi nito at nakapagpaatras dito. Akmang bubunot ito ng combat knife nang sinugod niya ito at binalya sa kitchen counter. He twisted his hand to release the knife. Sumuntok ito at natamaan siya sa panga. The man recovered quickly and stood up. Clyde threw punches and struck the man on his throat. Napaatras ito at inubo dahil sa ginawa niya. Nawawalan ito ng hininga kaya sumugod siya ulit dito at nagpaulan ng suntok. Sinugod siya nito at sinipa sa tiyan bago siya in-headlock gamit ang magmamalalaking braso nito. He was out of air, pero mabilis niyang itinulak ang panga nito pataas gamit ang 2 palad niya. Nang bahagyang lumuluwag ang kapit nito ay sinipa niya ito sa tuhod na nakapagpaluhod dito bago niya pinilipit ang ulo nito. Nang tumingin siya kay Jazz upang tignan kung kailangan nito ng tulong, ay nakasakay na ito sa balikat ng kalaban at pinatumba ito sa sahig. Nang nakapulupot pa rin ang mga binti nito sa leeg ng lalaki. She locked her right foot on her left knee pit and slightly raised her hips to release the force. Unti-unting kinakapos ng hininga ang lalaki. Jazz suddenly twisted her body with her legs, still locked on the man's neck, and then he heard the crack sound. Tumakbo siya kay Michelle na nakalugmok at walang malay. Michelle, tawag niya dito. Nang hindi ito gumalaw ay binuhat niya ito upang makalabas na sila doon. Ramdam din niya ang kirot ng daplis niya, ngunit hindi na niya iyon ininda. Halos masira na ang backdoor ng kusina dahil sa pagsipa doon ng bagong dating na si Kurt. Kasunod nito si Jaden at parehong humihingal. May mga pasa at sugat din ang mga mukha. Kinukuha na ni Kay ang kotse. Lance, kindly call the sanitation team. Pakilinis ng kalat dito. No need for backup.
ani Chief sa kausap sa telepono nito. Maya-maya pa'y dumating si Caden na minamaneho ang kotse niya. Binuksan ni Kurt ang pintuan ng passenger seat at bahagya itong in-recline. Bago niya ibinaba at kinabitan ng seatbelt si Michelle. I'll see you at the club. Iyon lang at sumakay na rin siya sa kotse at pinatakbo iyon. Sinulyapan niya si Michelle na wala pa ring malay hanggang ngayon. Nagngangalit ang bagang niya dahil sa galit sa mga nagtangkang dukutin ito. Chapter 16. Lumalagabog ang pintuan ng conference room sa pagpasok doon ni Clyde. Sa loob ay naghihintay ang 4 niyang kaibigan. Nakatutok ang mga mata ng mga ito sa projector screen dahil doon, nakaplay ang kuha ng CCTV camera kung paano na-corner ng 2 lalaki na naka-uniform ng pang-kitchen staff at pinaamoy ang isang panyo kaya nawala ng malay si Michelle. He tightly clenched his fist nang makita kung paano nagtawanan ang 2 lalaki at hinahaplos-haplos pa ang mukha ni Michelle. Nagmamadali siyang lumabas sa conference room at nagtungo sa interrogation room sa building din ng Club Deluxe. Nandoon ang isang lalaking sugatan. Nakaupo ito sa isang upuan at nakaposas ang magkabilang kamay sa likod nito. Ito na lang daw ang natirang buhay sa mga kidnappers ni Michelle. Ito rin ang isa sa mga lalaking nasa video ng CCTV camera at ang humaplos sa mukha ng dalaga. Ilang minuto ang dumaan bago nila nalaman kung saan dinala si Michelle. Paano kung ginalaw ng mga ito ang babae? Kaagad umakyat ang dugo niya sa ulo niya sa naisip. At binigyan ang lalaki ng isang malakas na suntok na nakapagpatumba dito kasama ang kinauupuan nito. Hinablot niya ang damit ng lalaki at pinatayo ito. Sino ka? Anong pakay niyo kay Ayana? Gumisi lang ang lalaki kaya sinuntok niya itong muli. Sa pagkakataong ito ay hindi niya ito itinayo. Bagkos ay paulit-ulit lang niya itong binigyan ng suntok. Putok na ang labi at ilong nito. Namamaga na rin ang kilay at kanang mata nito, ngunit hindi pa siya nakukontento. Ayaw mong sumagot? Sigaw niya bago binigyan ulit ito ng isang suntok. Nanginginig na ibinangon niya ang lalaki at sinuntok ito sa sikmura. You'll never get away with this. No one can lay a finger on my woman. Lalong nagngalit ang bagang niya nang tumawa ang lalaki. We already did, Mr. Asuncion. Napasabunot siya sa buhok niya dahil sa sinabing iyon ng lalaki. Sinuntok niya itong muli bago lumapit sa isang agent nila na nagbabantay doon at binunot ang baril nito sa bewang nito. Kinasa niya iyon at itinutok sa lalaki. Go ahead, Clyde Miguel Asuncion. I'm not afraid. Parang demonyong nakangisi ang lalaking iyon habang nagsasalita. Clyde, no! Sigaw ni Kurt pagpasok nito sa kwarto. Bago nito kinuha ang baril na hawak niya at ibinalik sa agent nila. Humarap siyang muli sa lalaki bago pinaulanan itong muli ng suntok. Ngunit may mga brasong pumigil sa kanya. Don't waste your energy on him, Clyde. Ani Caden habang hawak ang braso niya. And we need him alive, bro. Let him get interrogated. Ani naman ni Jaden. Get your arm treated, Clyde. Ani ulit ni Kurt bago lumabas na sa kwartong iyon. Lumapit naman sa kanya si Jazz at tinapik siya sa balikat. Calm down, Clyde. Ayana is okay now. Kaya kailangang malaman natin kung sino sila. And Jay is right. We need him alive. Unti-unti siyang kumalma sa sinabi ng kaibigan. Kaya sumunod na lang siya sa mga ito at bumalik sa conference room. May doktor at nurse doon na naghihintay upang gamutin siya. They are also their agents. Kompleto ang amenities ng Lux. They even have their own clinic upang mapananatiling sekreto lahat ang ginagawa nila. Kapag may mga sugatan o kailangang operahan, ay doon nila ginagamot imbes na sa ospital. They also have their sanitation team. Technical, and they even have their own quarters inside the building. Yes, they have millions and billions of funds dahil lahat sila ay mga malalaki at respetadong negosyante. They are a private organization na siyang katulong ng NICA upang mapanatiling maayos at payapa ang bansa. Hinubad niya ang suot na polo bago naupo sa pwesto niya at sinimulan na rin siyang gamutin ng doktor at nurse. Nasa sleeping quarters niya ngayon si Michelle at nagpapahinga. He made sure na may nagbabantay dito at pinatingnan na rin niya ito sa doktor upang masigurong maayos lang ito. In a few hours ay magigising na rin daw ito. Who are they? Tanong niya sa mga ito. They are actually not an ordinary kidnappers. Magaling sa combat ang mga iyon. They are not that dumb na basta-basta na lang nagpapaputok, ani Jazz.
Right, may nakita ka ba sa mga CCTV cameras? I tracked their plate numbers pero hindi nakaregister ang mga iyon. And also wala sa mga kuha ng CCTV kung paano sila nakapasok sa restaurant. Walang patay o sugatan sa mga staff ng restaurant. Napakunot ang noo niya. Are you saying this is an inside job? Posible, there are no staff inside the kitchen kahit maraming guest ngayon. One more thing, bakit alam nila na doon talaga siya pupunta, puna ni Kurt. Natahimik silang lahat dahil sa sinabi ni Kurt. Don't you notice anything suspicious around her? No, hindi kami palaging magkasama. At wala naman siyang nababanggit na nanakot o kaaway niya, aniya. Sa negosyo, personal grudge, o kaya sa tatay niya, tanong naman ni Jaden. Huwag niyong i-pressure si Clyde, mga gago. He clearly doesn't know anything. Hala, kayong magkapatid. Asikasuhin niyo yung lalaki doon at pilitin yung magsalita. Sabat ni Jazz na nakatitig pa rin sa screen. Once we get his name, we'll run a background check on him. Tumawag din ako sa sanitation team upang i-check kung may mga umaaligid pa doon. At tignan kung mga tattoos or anything na magkakapareho ang mga iyon. Ani Kaden na kakababa lang ng telepono. Check their two-way radios or earpiece. We can get a lead using that. Ani Jazz kay Kaden. Yes boss, anitong nakangisi. Tumayo na ang magkapatid at lumabas sa kwartong iyon. Siya naman ay inabutan ni Kurt ng isang t-shirt upang maisuot dahil puno na ng dugo ang polo niya. Tapos na rin siyang gamutin ng doktor. Kaya lumabas na rin ang mga ito matapos niyang magpasalamat. Don't worry, we'll get a lead, ani Kurt, at tinapik lang ang balikat niya. Ngumiti naman sa kanya si Jazz habang nakapamulsa. She got a cut on her lips at bahagyang mapula rin ang pisngi nito. Thanks, Jazz. Kung hindi dahil dito, ay baka tuluyan ng nakidnap si Michelle nang wala silang kamalay-malay. She nodded. Go ahead, bantayan mo muna si Ayana. Kami na ang bahala dito. Tumango siya bago lumabas na rin sa kwarto at sumakay ng elevator patungo sa top floor para yung penthouse na may 5 kwarto. Sumaludo sa kanya ang 2 agents na pinagbantay niya kay Michelle. Ako nang bahala rito. He went inside the room and found himself staring at her while holding her hand. Boss, may mga nakialam. Iika-ikang naglakad ang isang lalaki sa loob ng isang malaking bahay. Mga bobo, ilan ang taong ipinadala ko para naubos kayong 5 na iyon? Sigaw ng lalaking tinawag na boss. Sorry boss, magagaling ho sila. Lahat ay may baril. Yung isa ay babae pa. Sinalubong niya ng suntok ang tauhan. Madali lang ang pinapagawa ko pero hindi nyo pa natapos ng maayos? Wala akong pakialam sa 5 na iyon. Ipapadispatch ako agad sila. Nasaan sila ngayon? Nawala ho boss, sinusundan lang namin yung kotse. Pero biglang nawala. Bang! 3 beses pinaputukan nito ang tauhan na nagre-report. Idiot! Unti-unting iminulat ni Ayana ang kanyang mata para lang mapapikit ulit dahil sa pagkakasilaw niya sa liwanag. Nakaramdam din siya ng sakit ng ulo, kaya ipinikit lang niyang muli ang mga mata ng ilang segundo. Nang maramdamang hindi na gaanong naihihilo, ay unti-unti niyang iminulat muli ang mga mata. Kumukurap-kurap siya upang sanayin sa liwanag ang paningin. She was staring at a white ceiling. Inilibot niya ang mga mata at hindi pamilyar sa kanya ang lugar na iyon. Napabalikwas siya ng bangon nang maalala ang nangyari. She was at the restaurant with Clyde and his friends. Nagpunta siya sa restroom at paglabas niya, ay may humablot sa kanyang mga lalaki at may pinaamoy sa kanya. That's the only thing she could remember. Michelle! Nag-aalalang tawag ni Clyde sa kanya. Kakapasok lang nito sa kwartong iyon. Clyde, what happened? She was still in shock. Alam niyang hindi si Clyde ang humablot sa kanya kanina. We were at the restaurant. May mga lalaki. They grasped my arms. And then, nanginginig siya sa takot dahil sa naalala. Pinilit naman niyang manlaban kanina, ngunit wala siyang magawa sa mga malalaking lalaking iyon. Naalala rin niya na kaya siya nawala ng malay ay dahil sa ipinamoy sa kanya. Shh! Niyakap siya ni Clyde upang pakalmahin. Nakasuot ito ng isang puting t-shirt. Hindi kagaya kanina na nakasuot pa ito ng business suit nito. What happened? He sighed.
Attempted kidnapping. Sumunod si Jazz sa restroom ilang minutos matapos mo. Sabi niya wala ka sa restroom kaya nakita niyang nasa sahig ang bag mo. Kaya tumawag ka agad kami ng pulis para makita ka. Luckily, hindi ka pa naiisakay sa van. Kaya naabutan ka pa namin. Anito bago pinakawalan siya. Are you okay? Nagulat siya nang makitang puno ng galos ang mukha nito. May pasa ito sa mukha at may benda ang braso. Sugat-sugat din ang kamao nito, kaya lalo siyang nataranta. Are you okay? Sinong gumawa sa'yo nito? Naluluhang Aniya. Na-corner din ba ito? Nabugbog ito ng mga kidnappers? Nanginginig ang mga kamay na hinaplos niya ang mukha nito. Nanatili lamang itong nakatingin sa kanya habang hinahaplos ang pisngi nito. Sinaktan ka ba nila? Tuluyan siyang naiyak dahil sa sinabi. Hindi niya alam kung dahil sa shock o dahil sa pag-aalala, kaya siya umiiyak ngayon, o marahil ay sa parehong dahilan. Shock dahil sa wala naman siyang naiisip na dahilan upang may magtangkang kumidnap sa kanya. Wala naman siyang personal na kaaway at hindi siya kasing yaman ni Clyde upang makidnap para sa malaking ransom. At nag-aalala siya dahil baka sumunod din ito sa mga kalaban para makuha siya. He risked his life for her. Ilang beses na ba siya nitong naipagtanggol? Ilang beses na rin ba siyang naging pabigat dito? Humagulgol siya dahil sa naiisip. I'm sorry. Sorry for what? Look at you, nasaktan ka, may sugat ka pa sa braso. Nanlaki ang mga mata niya. Is that a gunshot? He sighed and hugged her again. Go back to sleep, love. I'm fine. Huwag mo akong alalahanin. Anito at inayos ang pagkakahiga niya. Matapos siya nitong kumutan ay unti-unti lang ulit siyang hinila ng antok. Chapter 17. Ilang araw na mula nang mangyari ang tangkang pagkidnap kay Ayana, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin siya hinahayaan ni Clyde na pumasok sa opisina. Work from home ang peg niya ngayon at nababagot na siya dahil nasa penthouse lang siya at walang ibang pinupuntahan. Gusto nito na may kasama siyang bodyguard o kaya naman ay ito mismo ang sasama sa kanya. Nag-aalala nga siya dahil baka sobrang nakakaabala na siya dito. But he actually understand him. Pinoprotektahan lang siya nito at kahit siya naman ay natatakot ding lumabas mag-isa. Pakiramdam niya ay bigla na lang may susulpot at isasakay siya sa van. She sighed at that thought. Kasalukuyan silang kumakain ng breakfast ngayon at napansin yata ni Clyde ang pagbuntong hininga niya. Are you okay? Nag-aalalang tanong nito. Ngumiti siya at tumango. Yeah, yun lang. At nagpatuloy na sila sa pagkain. After that, she went to the living area and opened her laptop. May ilang papeles na naroroon at ang iba niyang trabaho ay in-email na lang sa kanya ng kanyang sekretary. Si Clyde naman ay naghahanda na rin sa pag-alis. Nasa kwarto ito at nagbibihis. She's actually confused right now. The penthouse is obviously not for just one person. 5 ang kwarto doon at may ilang gamit sa bawat kwarto. Hindi rin naman masasabing walang gumagamit sa mga iyon dahil malinis ang bawat sulok ng penthouse. Sa pagkakaalam niya ay hindi ito ang mismong bahay ni Clyde. Do you like to meet Colleen and Mama? Ani Clyde paglabas nito sa kwarto. Nag-aayos na ito ng korbata nito. Ha? You could do some shopping or meet the wedding coordinator para naman hindi ka nababagot dito. Isinampay lang nito sa balikat ang necktie bago lumapit sa kanya at umupo sa tabi niya. I just wanted to make sure you're safe kaya hindi kita hinahayaang lumabas mag-isa. Hanggang hindi pa nahahanap ang mga gustong kumidnap sa'yo. I feel like you're not safe. She smiled and get his necktie. She started to tie a knot. It's okay, naiintindihan ko. Aniya habang inaayos ang korbata nito. Mas lumaki ang ngiti niya nang matapos niya ng maayos at maganda ang necktie nito. Wow! Oh ha? Nakangisi niyang Aniya bago pinagpagan pa ang magkabilang balikat nito. She looked at him with a wide smile, only to find him staring intently at her. Unti-unting nawala ang ngiti niya sa labi dahil sa paraan ng pagtitig nito sa kanya. Tumikhim siya at ngumiting muli. Ayan, okay na. Anong oras ko pala sila imimit? Mag-aayos na ako. Natatarantang Aniya bago nagmamadaling pumasok sa kwarto. 11 a.m. na nang ihatid siya ni Clyde sa Glorieta upang imit ang kapatid at mama nito.
Hindi naman ito makakasama sa kanila dahil sa mas may lunch meeting ito. Nagkasundo na lang sila na magkikita sila upang mag-fit ng gown at tuxedo. Mas okay kasi na bumili na lang sila ng ready-made na gown sa isang kilalang shop. There you are! Hi! Bati sa kanya ng mama ni Clyde at nakipagbeso sa kanya. Ganon din si Colleen. Ngumiti naman sa kanila si Maurice, ang wedding coordinator. Halos nasa kalahati na sila sa preparations. Kakaunti na lang ang kulang at sila mismo ni Clyde ang kailangang mag-ayos niyon dahil sila ang ikakasal. Nag-present ng ideas si Maurice habang kumakain sila ng lunch. Naayos na rin nito ang venue, chapel, invitations, guest lists, program, pati mismo ang cake at caterer ay may ayos na. Kailangan na lang nilang ipamigay ang invitations. Bumili ng singsing, gown, and tux. Would you like to have an ocular visit at the venue? I don't think Clyde have the time. Marami yata siyang hinahabol na meetings and schedules ngayon eh. Anya rito. Really? Kausapin ko ba si Kuya? Ani Colleen habang nilalaro ang icing sa cake nito. No, okay lang. Could we just request for pictures for them? Tsaka tiwala naman ako kay Maurice na magiging maganda talaga ang venue. Ngumiti siya. I saw some of your works. Lahat ay magaganda talaga ang feedback sa'yo. Kaya hindi kami nag-aalala ni Clyde. Ngumiti naman ng matamis si Maurice. Thank you, it's really an effort from the team. Being the bride and groom is such a stress, kaya naman, ino-offer talaga naming lahat para mabawasan ang stress ng kliyente namin. Matapos ang lunch ay nag-decide silang sumama sa couturier upang makita ang mga gowns at magsukat na rin. I should be the most gorgeous single lady at your wedding, ate, nakangising ani Colleen. Colleen, kung nandito ang kuya mo ay siguradong nasabon ka na nun. Aagawan mo pa ng spotlight ang ate mo? Natatawang sambit naman ng mama nito. I bet walang pangit sa wedding day nila. All will be perfect. Pagsakay ni Maurice sa usapan ng mag-ina. Habang naglalakad sila palabas ng mall, ay nakita niya ang isang stall ng favorite macaron shop niya. Naisip niyang bumili at bigyan si Colleen at mag-uuwi na rin siya ng kanila ni Clyde. I just have to buy something. Mauna na po kayo sa Francesca's. Pagtukoy niya sa pupuntahan nilang couturier. Hintayin ka na namin, iha. Di na po mama, kaya ko na po. Malapit lang naman yun dito. Aniya. Nang magpatuloy sa paglalakad ang mga ito, ay excited siyang nagtungo sa stall na iyon upang bumili ng macaroons. Wow, ang cute! Dalawa pa ang nakapila sa counter, kaya tinignan muna niya kung anong flavors ang available ngayon. Chocolate, mint, strawberry, mocha. Ano kayang gusto ni Clyde? Nawala siya sa pag-iisip nang mag-ring ang cellphone niya. Hello? Hey, where are you? Si Clyde pala iyon. Nasa Glorieta pa ako, may bibilhin lang. Pero papunta na sa shop sila mama. Ikaw ba, on the way ka na? Are you alone? Oo. He sighed. I told you to stick with them, Michelle. Mabilis lang naman ako, tsaka maraming guard dito, di ba? Inilibot pa niya ang paningin niya. May security guard malapit sa pwesto ko. After nito, susunod na rin ako, 10 minutes lang. Okay, but be careful. Yeah, by the way, anong flavor ang gusto mo? Flavor? Bibili kasi ako ng macaroons. I thought you'd like it. Favorite ko kasi ito. Any flavor will do. Napatango siya. Okay. Alright, patapos na ang meeting ko. I'll meet you at Francesca's. Be careful, okay? Opo. Matapos iyon ay ibinalik na niya ang cellphone sa kanyang bag. Ibinigay na rin niya ang order sa cashier at binayaran iyon. His name is Melchor Ornamento, 45, Tubong Ilocosur, drug pusher and user. He also smuggled illegal firearms. Anijas at inilapag ang ilang peraso ng papel sa harap ni Clyde. He picked up the papers and read the informations. Nangunot ang noo niya. He's the mastermind? That's what he said. Umamin siya? 4 days of torture bago siya umamin. What do you think? What's the purpose? Kidnap for ransom. Base sa findings, ilang linggo na rin pala nilang sinusundan si Ayana. We checked the CCTV cameras near her home and office at may sumusunod nga ritong mga lalaki. May mga natira ba siyang tauhan? Tanong ni Kurt. Wala na.
Kayo ang nagpatumbas sa mga yun, di ba? Nakataas ang kilay na sagot naman ni Jazz. But if he was the mastermind, why would he go with his men? Tanong ni Kaden. My brother has a point, sigunda ni Jaden. If I can count on my men, hindi na ako sasama sa operasyon. And I would not risk it. Eh di kapag nagkahulihan, bokya rin ako. Nanatili lang silang tahimik. Sa usapan ng tatlong kaibigan, they all have a point. Pero mas nagngingit-ngit siya sa galit. Dahil kung hindi man ito ang mastermind, sino? Kill him. Natahimik ang lahat sa sinabi niya. Natutok ang mga mata ng mga kasama niya sa kanya at parang hindi makapaniwala sa sinabi niya. He has a plan and he will make sure that they will get a lead at matutunton nila kung sino man ang mastermind ng pagtukot kay Michelle. Tumingin si Kurt sa kanya at tumango. Mukhang nakuha nito ang gusto niyang mangyari. I will transfer him to Mission Control Center then. Anitong tinutukoy ang isa pa nilang opisina. Bago pa matapos ang meeting nila ay biglang bumukas ang pintuan ng conference room. Iniluwan niyon si Lance, isa sa mga senior agents nila. Sumaludo ito sa kanila bago nagsalita. You should see this. Naglakad ito sa may control area at may kung anong hinanap sa laptop. Maya-maya pa ay may nagplay na video sa projector screen. Isa yung live stream ng balita. Kasalukuyang may nagaganap na shootout sa Glorieta 5 at sinasabing marami pang sibilyan ang natrap sa loob ng naturang mall. Samantalang nandito na sa labas ang mga kapulisan at ilang ambulansya na naka-standby para sa mga sugatan. Glorieta 5. His eyes widened when he heard the news. Fuck! He stood up from his seat and fished his phone from his pocket. Gaano nakatagal natapos silang mag-usap sa telepono? 20 minutes. He immediately dialed Michelle's number. Nagring iyon ngunit walang sumasagot. Ilang beses niya itong tinawagan ngunit sa pang-5 beses ay hindi na makontak ang number nito. What happened? Michelle, nasa Glorieta siya ngayon. Aniya habang dinadial naman ang number ni Colleen. Hello? Where's Michelle? Halos pasigaw na tanong niya sa kapatid. Chill kuya. Where is she? Kasama niyo ba siya? Kuya, nagpaiwan siya sa mall kanina kasi may bibilhin daw. Baka papunta na siya rito, bakit? Napamura siya sa isip dahil sa pag-aalala. Kinuha niya ang baril sa ibabaw ng mesa bago nagmamadaling lumabas at sumakay sa elevator. Nang makarating sa basement ay kaagad siyang sumakay sa kotse at pinaharurot iyon papunta sa Makati. King, we're behind you. May kasama ba si Ayana? Tumunog ang relo niya kaya isinuot niya ang earpiece habang binibilisan ang takbo ng sasakyan. She's supposed to be with my mom and Colleen. Nagpaiwan daw ito sa mall para may bilhin. We also talked 20 minutes ago. Aniya kay Kurt. Chill, baka naman nakalabas na siya sa mall. Ngayon lang naman nagaganap ang shootout. Sambit ni Kaden. Hinampas niya ang manibela. I can think of what without making sure of it. Bro, calm down. Hindi kami ang kalaban. Ani Jaden. Chapter 18. Mabuti na lang at walang traffic kaya hindi rin nagtagal ay nakarating na siya sa Makati. Maraming reporters, pulis at ambulansya sa labas ng mall. Ang mga tao ay dinala sa ligtas na lugar at bahagyang malayo sa naturang mall. Halos kasunod lang din niya ang 4 na kaibigan dahil naramdaman na lang niyang nasa likod na niya ang mga ito. Sir, bawal ho kayo rito. Doon lang ho tayo sa ligtas na lugar. Where's your captain? Tanong niya sa pulis na lumapit sa kanila. Nang hindi ito sumagot ay inilibot niya ang paningin upang hanapin ang kapitan ng mga ito. Pilit siyang pinigilan ng kausap na pulis, ngunit hindi siya nagpapigil at lumapit sa kapitan. Good afternoon, Cap. Bati niya at ipinakita ang isang ID. Halatang nagulat ito at nang makabawi ay sumaludo ito. No need for that. Tell us the situation. Ipinakita niya ang provided ID ng NICA. Ginagamit nila ang ID na iyon sa ganitong sitwasyon. Kapag involved ang pulis ay hindi sila makakagalaw ng sila lang. Kaya sa kapitan lang sila nagpapakilala dahil brief ang mga ito sa ganoong sitwasyon. Ayon ho sa mga witness ay maraming armadong lalaki ang pumasok. Nakasuot ng itim at mga mata lang daw ang makikita sa mga ito. I will hack the CCTV cameras, ani Kaden at bumalik sa sasakyan. Nandoon ang emergency equipment nito kaya siguradong makukuha nila ang CCTV cameras sa loob lamang ng ilang minuto. At wala pang ang 5 minuto ay lumabas muli si Kaden dala ang laptop nito.
They huddled under a tree with some of the police officers in charge. Kumuha sila ng isang mesa sa restaurant, malapit doon upang may mapagpatungan sila ng laptop ni Caden. Okay, roughly 30 armed men inside. Panimula ni Caden habang ipinapakita sa kanila ang kuha ng CCTV cameras. Civilians? Tanong ni Kurt. 15 and 5 of them has been shot. Base sa damit ng mga iyon ay lalaki lahat ng nabaril, anito. Humarap siya sa kapitan. How many men do you have with you? We have 30 on standby, pero tumawag na rin ho ako ng backup. Tumango siya. Light, can you get us a 3D structure of the building? Yep, 2 minutes, anito. May inilabas itong gadgets na parang remote control na kasing laki lang ng cellphone. Ini-on nito iyon, itinapat lang sa building, as if he's scanning the building. Maya-maya ay nag-appear sa monitor ng laptop ang 3D structure ng building na iyon. Naroon lahat ng pwedeng pasukan sa itaas at ilalim ng mall. Halatang namamangha ang mga pulis na naroroon dahil titig na titig ang mga ito sa ginagawa ni Caden. Find an entrance for I, ani Kurt. Nasa gitna ng mall ang mga civilian kaya doon nila i-assign si Jaden. Kita rin sa CCTV camera na 10 ang nasa parting iyon ng mall at ang iba ay naglilibot sa buong mall. Ang iba ay nagbabasag ng kagamitan doon o kaya ay kumukuha ng mga pwedeng nakawin. Pilit niyang tinignan kung namumukhaan niya ang mga sibilyan sa loob, ngunit malabo ang kuha ng kamera doon. Hindi niya tuloy alam kung nandoon nga si Michelle sa loob. Cap, assign your men around the mall. Mayroon tayong 6 na exit sa buong mall. Make sure na may mga bantay doon. The 4 of us will get inside the mall, ani Kurt. Hindi niyo ho ba gusto ng backup na sasama sa loob? We need to make sure the safety of the civilians inside. Kaya hindi tayo pwedeng sumugod basta sa loob ng mall. Mas kakaunti, mas mabilis ang galaw. If anything went wrong at may mga magtatangkang tumakas, that's when you're permitted to shoot. Kailangan nyo ring siguraduhin na walang civilian na malapit sa mall. We don't know what they want or what they are thinking. Bomb threat is also possible. So we don't want more casualties, anya sa kapitan. Kaagad tumango ang kapitan. Yes, sir. You can stay with Lightcap, ani naman ni Kurt. Iyon lang at nagtungo na ang pulis sa mga tauhan nito at sinabi ang plano. Samantalang sila naman ay bumalik sa sasakyan upang ihanda ang mga gamit. They are all wearing their business suits samantalang si Jazz ay nakasuot ng usual nitong damit. Black tight pants, sleeveless shirt sa ilalim ng leather jacket, at itim na boots. You should just stay here, Jasmine. Ani Kurt habang kinukuha nito ang baril sa sasakyan. What? At hayaang kayo lang ni Clyde ang pumasok? Sniper si Jaden kaya hindi siya makakasama sa pagpasok sa loob. Bobo ka na ba ngayon, Kurt? Bahagya siyang napangiti dahil sa sinabi nito. Always the feisty Jazz. Hindi ka ba naiinitan, Jazz? Sarkastikong ninisihan lang siya nito bago hinubad ang jacket. Kaya tumambad sa kanila ang mapuputing braso nito. Napangisi ang magkapatid dahil sa reaksyon ni Kurt. Natigilan ito at nanatiling nakatingin lang kay Jasmine. Stop drooling, Chief, natatawang puna ni Caden.